Buhay pa? Nasaan sila? Maliligtas ba nila kayo ngayon? Hindi! Mamamatay na kayong dalawa. At ang batang yan ay mababawi ko na at may babalik sa aming angkan. Wala kang utang na loob. Matapos ka namin palakihin at alagaan bilang kasapi sa pamilya namin, ito ang igaganti mo. Lolo, tama na po. Wala na po kayo magagawa. Matitigil na po ang kasama binabalak niyo sa mga tao. Tanggapin niyo na lang na talo kayo. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers. Nais ko lamang ibahagi ang isang karanasan na hinding-hindi mabubura sa isipan ko. Ito ay nangyari sa probinsya ng Romblon. Isang karanasan na muntikan ang magatid sa amin sa huling hantungan. Dahil kasi rito, napatunayan namin na bukod sa mga pangkaraniwang tao, may mga kakaibang nilalang palang naninirahan sa mga liblib na parte na kagubatan. Sa mga nangyari sa amin ay masasabi kong maswerte kaming nakaligtas. Pero habang buhay naming daladala ang takot at trauma na dinanas namin sa nakaraan. Isang angkan na mga aswang, yun ang naging mitya ng aming mga buhay. At kung papaano kami nakaligtas, yun ang inyong susubaybayan. Ako nga pala si Jericho. Kabanong, mga kabangers at kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Wisit ka! Huwag mo nga akong hawakan! Huwag mo hawakan damit ko! Ang bagal mo kasi tumakbo Nakakainis ka! Uy, bilisan nyo! Baka mamaya maabutan nila tayo! Tapos talaga tayo! Puti kasi Roger Ano ba? Ako na nga mauna! Kayo talaga! Kapag ako nainis sa inyo, iiwanan ko kayo Oh, ayan! Mukhang wala na yata sila! Dito sa gilid! Pahinga muna tayo! Sino ba kasi yung mga yun, Jericho? Aba, ewan ko. Bakit ako tinatanong mo dyan? Buwang ka pala Malamang, ikaw ang taga rito sa Romblon Wala bang nabanggit sa'yo yung lola mo bago siya namatay? I mean, tungkol dun sa mga nakabahag na yun na humahabol ng tao? Wala. Kahit naman din yung iba naming mga kamag-anak Wala rin namang sinabi sa akin. Basta, ang sabi lang sa akin ni Mama, uwian ko yung bahay ni Lola kasi baka tirhan ng ibang tao. Teka, wala na ba talaga sila? Kinakabahan ako sa mga yun Para silang papatay ng tao Sigurado ba kayong wala kayong ginawa sa kanila para magalit sila ng ganun? Wala. Napasilip lang talaga kami sa lugar nila. Malay ba namin kung sino sila? Lahat sila nakabahag. Hindi ko alam kung anong klaseng katutubo sila, pre. Pero para silang papatay talaga ng tao Ang malaga naman ngayon alam na nating may mga ganong tao rito sa gubat. Iwasan na lang natin yung lugar na yun kapag naglalakad-lakad tayo dito ulit. O sige, teka, malapit na ba tayo sa lugar ng lola mo? Oo, konting lakad na lang. Pero, pahinga na lang muna tayo. Hinihingal din ako Noong mga sandaling yon, Kabanong, ay sobrang kinabahan talaga ako. Buong akala namin ay katapusan na namin nun. Buti na lang ay mas mabilis kaming tumakbo kumpara sa mga humahabol sa amin.
Mga taong nakabahag at may mga dalang sibat. Hindi namin alam kung mga katutubo sila o kung ano paman. Basta ang sabi ng dalawa sa akin, parang galit agad ang mga yon kahit wala naman silang ginawa na masama. Wala rin naman akong ideya kung ano yon. Hindi naman kasi talaga ako taga Romblon. Pumunta lang ako doon para tauhan ng bahay ng lola ko. Namatay na kasi ang lola ko dahil sa sakit sa puso. 1 buwan nang mawala siya, dumating kami roon para hindi angkinin ng ibang taga roon ng bahay. Wala naman sana magiging problema sa akin sa pagtira doon. Ang kaso nga lang, may mga nangyari lang talagang hindi ko agad mapaniwalaan nung una. Ay nako, buti naman nakauwi na rin kaagad tayo. Ang akala ko talaga magiging tusok-tusok na tayo ng mga taong yun eh. Pre, tingnan nyo itong na-research ko sa internet. Hindi to sa Romblon ibang probinsya to. Ang sabi dito, may mga grupo daw ng mga taong hindi naabot ng pagiging moderno. Mga nakabahag din. Parang sinaunang taga-bundok ang datingan nila eh. At sobrang territorial din sila. Lahat ng dayo sa lugar nila pinapatay daw nila. Baka naman, ganun din yung humabol sa ating kanina. Baka nga ganyan din yun. Basta, iwasan na lang natin pumunta ron. Siguro naman doon lang sila nakatira. Sa iba naman sigurong part ng gubat wala naman sila. Oh, tubig muna. Walang laman yung rep nyo, pre. Mamayang gabi, punta tayo ng bayan. Mamili tayo ng pang-imbak dyan. Alam mo, pre, mag-iisang araw pa lang tayo rito, pero pakiramdam ko, sobrang tagal na nating nakastay dito eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na lang sumama kung napipilitan ka. Hindi naman siya napipilitan. Parang hindi ko lang feel gumala. Mas maganda nang nandito ka kaysa naman nag-aaway lang kayo ng syota mo palagi. Mismo, nadali mo. Kumusta na nga pala kayo ng syota mong yon? Balita ko munti ka na kayo maghiwalay nung nakaraan Ikaw talaga, napaka-chismoso mo. Oo, tama na yan. Baka mamaya magka-personalan na naman kayo Sige, labas lang ako. Bibili ako Yossi. Teka pre, saan ba tindahan dito? Paglabas mo dyan sa gate natin, kaliwa ka ng kanto, tapos diretso. Dun, may mga tindahan na dun. O sige, ingat ka pre Maraming nangangain ng tanga dito. Tumawa na lang si Marvin, habang kami naman ni Roger ay naghiwa na lang ng mga tira-tirang gulay sa ref. Habang ginagawa namin yon, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang nangyaring habulan sa gubat. Kabado pero natatawa na lang ako kapag naiisip ko yon. Yung kasi ang unang beses na talaga namang nalagay sa panganib ang buhay namin. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang 10:00 ng gabi. Hindi na kami natuloy pumuntang bayan dahil nagkatamaran na lang. Buti na lang, nakabili kami ng alak. Pampaantok lang. Mga bandang 11:00, nakatulog na rin ang dalawa. Habang ako naman, kahit may tama ay hindi ako dinadalaw ng antok. Bumaba ako sa sala. Napatingin ako sa may cabinet sa gilid ng kusina. Nakabukas kasi yun ng bahagya. Nakalimutan ko yatang isara. Isasara ko na sana pero meron akong nasilip na libro sa loob. Kinuha ko yon. Kulay itim kasi kaya napukaw agad ang atensyon ko. Pagbasa ko, biglang nakarinig ako ng boses babae sa pintuan ng sala. Hindi ko rin pala naisara yon kaya nakapasok ang pinsang kong babae. Si Nalin. Parang laging seryoso sa buhay. Hindi man lang marunong ngumiti. Pagmamayari ni Lola yan. Oo, alam ko naman. Di ko naman kukunin Hindi naman kita pinagbabawalan Mas magandang ang mabasa mo yan. Ha? Tungkol saan ba to? Wala namang nakalagay na pamagat Basahin mo na lang. Marunong ka naman siguro magbasa no? Malamang. Anong tingin mo sa akin? Ay, Jericho nga pala pangalan ko.
Ikaw si Nalin, tama? Yung panganay na anak ni Tita Malen? Oo, ako nga si Nalin. Ako din ang naglinis ng bahay na ito bago kayo dumating. Kaya sana maging malinis to palagi ngayong nandito na kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami makalat na tao eh. Yang libro na yan, basahin at unawain mo. Diyan mo malalaman lahat ng naging karanasan ni Lola. Bakit? Nabasa mo na rin ba to? Ilang beses na. Mukhang marami akong malalaman dito ah. Kagaya na lang ng pagiging manunugis ni Lola. Manunugis? Paano manunugis? Ang dami mong tanong, magbasa ka na lang. Seryoso? Yan lang ang pinuntahan mo ngayong alanganing oras? Hindi. Makikihingi ako ng asin. Walang asin sa bahay eh. Walang pamare sa mangga. Asin? Sige, kuha ka na lang sa kusina. Babasahin ko na ito ngayon din. Hindi na siya nagsalita kabanong. Dire-diretso na siyang naglakad patungo sa kusina. Ako naman ay dumiretso na lang din sa kwarto ko. Sinimulan kong basahin ang nakalagay sa libro. Unang 5 pahina pa lang, na-weirduhan na ako. Tungkol kasi sa mga aswang ang nakasulat doon. Pero binasa ko pa rin hanggang dulo. Inabot na nga ako ng madaling araw. Sa libro, nakalagay doon na isinulat yon ng kaibigan ni Lola. Tungkol yon sa isang grupo ng mga residente na kumakalaban daw sa mga aswang noon. Kasama ang pangalan ni Lola sa mga lumaban daw di umano sa mga aswang. Bagay na hindi ko agad magawang paniwalaan. Kasi ang pagkakaalam ko lang naman noon, dating kapitan lang si Lola ng lugar nila. At wala rin namang nakwento sa akin si Mama na ang lola ko ay naging parte ng kilusan kontra sa mga aswang. First of all, totoo ba yung mga aswang na yan? Natawa ko sandali. Nilagay ko na lang sa gilid ng kama ko ang libro at natulog na rin. Mga bandang 8:00 ng umaga, ginising na ako ng 2. Rekta kaming pumunta sa palengke na walking distance lang din naman mula sa bahay. Pre, hanggang kailan nga ulit tayo rito? Bakit? Gusto mo na bang umuwi? Baliw, hindi. Parang gusto ko na nga tumira dito eh. Meron kasi siyang nakitang magandang babae dyan sa kabilang kanto. Kala niya papatulan siya eh. Eh bakit? Sino magandang babae? Basta maganda. Hindi ko alam pangalan eh. Hindi naman ako taga rito. Puro ka babae. Hindi ka naman sinasagot eh. Uy, grabe naman. Bakit may pag-atake eh? Natatawa na lang kami at saka nakarating na rin sa palengke. Marami kaming kamag-anak sa palengke kaya kahit na papaano, nakatipid pa kami ng pera. Pag-uwi namin sa bahay ay agad kaming nag-asikaso. Pagkatapos ng tanghalian, naganda na rin kami para sa pag-alis namin. Papunta kami ng bayan para mamili ng mga pang-imbak sa ref. Habang nasa biyahe kami, may narinig kaming usapan ng mga estudyante. Tungkol daw yon sa isang aswang na nakita nila sa gubat. Nung una, binabaliwala ko lang kasi baka gawa-gawa lang nila. Pero noong may marinig akong pamilyar na salita mula sa kanila, agad kong naalala ang mga nabasa ko sa libro. Binanggit kasi nila ang pangalan ng samahan ng Kuko at Pangil. Yun ang samahan na sinasabi na kasali si Lola. Tatanungin ko sana ang 2 bata kung saan nila narinig ang samahan na yon, pero hindi ko na ginawa dahil baka pagtawanan lang ako ng 2 kong kaibigan. Nakarating kami ng bayan. Maraming tao. Parang Maynila rin. Pero di hamak na mas malinis sa mga pamilihan sa Romblon. Nung mga sandaling yon, kinalimutan ko na muna ang mga tungkol sa aswang. Sa isip-isip ko, hindi ko na nga dapat pinag-abalahan pa ang mga bagay na hindi ko naman sigurado kung totoo. Kanina dun sa kabila, may lumapit sa akin babae. May inaalok na kwintas. Pangontra daw sa masasamang elemento. Gaya na lang daw ng aswang. Tapos, nagpresyo, 500 isa. Papisaan naman daw eh. Pero, hindi ako bumili. Baka mamaya, modus lang yun eh.
Baka may iba pa siyang inaalok, hindi mo lang inalam. Malay ko. Hindi naman ako taga dito eh. Baka mamaya yung babaeng yung pala yung mismong aswang. Aswang ang putik. Kakabasa mo siguro yun ng comics no? Pero, seryoso naniniwala ba kayo sa mga aswang? I mean, oo, napapanood natin dati sa mga palabas. Pero, minsan ba naisip nyo na totoo sila? Mukha ba akong naniniwala sa ganyan? Tingnan mo nga itong mukha na to. Ikaw, Jericho, naniniwala ka ba na may mga aswang? Hindi. Mas naniniwala pa ako sa sinabi ni Mang Tonying na dati siyang kapre. Saan mo naman ba kasi narinig na totoo yung mga aswang na yan Marvin? Sa matatanda. Sa matatanda, naniwala ka naman. Malamang, sila mas nakakaalam ng mga ganung bagay Ay nako, totoo man o hindi ang mga aswang, ang isipin nyo na lang, kailangan na natin makauwi para makapagpahinga na. Masakit na mga pako kakalakad natin maghapon Natigil naman ang usapan tungkol sa bagay na yon. Pero ako, habang nasa biyahe na kami pabalik, muli na naman bumalik sa alaala ko ang tungkol sa mga nabasa ko sa libro. Kahit sa isipin kong hindi naman yun totoo. Para bang may kaunting parte ng utak ko ang nagsasabing dapat akong maniwala doon. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakauwi na rin kami. Sakto namang naabutan namin si Nalin sa bakuran namin. Nagwawalis at sinusunog ang mga tuyong dahon. O Nalin, hindi mo naman kailangan gawin yan Kami na sana ang gagawa niyan. Namili lang kami sa bayan. Hindi kasi ako mapakali kapag hindi ko ito nagagawa Pre, kilala mo siya? Malamang, pinsan ko yan Pinsan mo? Siya yung nakita kong maganda sa kanto Miss, crush ka raw nitong kaibigan namin. Para ka naman sira. Tuloy ako. Pasensya na. Wala kasi akong pakialam sa lalaki Aray ko, busted ka agad. Nabasa mo na ba yung libro? Oo, nabasa ko na. Alam mo na siguro kung saan nagmula Tungkol dyan, pwede bang bukas na natin yung pag-usapan? Pasok ka muna sa loob, may dala kaming pagkain. Hindi na, tatapusin ko na lang ito at uwi na rin naman ako sa amin. Ha? Sigurado ka? Oo, busog pa naman ako Ay, siya nga pala. Itong dalawa kong kaibigan ay si Marvin. Ito namang isa ay si Roger. Hindi na nagsalita pa si Nalin. Ngumiti lang siya ng papilit. Pumasok na rin kami sa loob para may tuloy na ni Nalin ang ginagawa niya. Kabanong, naging maayos naman ang unang 5 araw namin sa Romblon. Kahit na papaano, masaya kaming gumigising sa umaga dahil palagi kaming may napapasyalan. Medyo kaklose na rin namin ang iba kong pinsan. Yun nga lang, may iba rin akong pinsan na talagang ayaw kong makakausap. Tono pa lang kasi ng pananalita, naiirita na ako. Mga akala mo kung sinong mayayaman butas naman ng mga brief. Pamumundok, yun ang kauna-unahan naming ginagawa habang naroon kami. At sa 5 araw na naming nagbabakasyon doon, marami na rin kaming napuntahan na gubat. At sa huli naming pinuntahang gubat, dito na nagbabago ang takbo ng aming buhay. Walang ya. Kakarating lang natin, saka naman sumama ang panahon. Ayos lang yan. Maglatag na lang tayo ng tent. May dala naman tayo Hindi, kailangan na natin bumalik. Baka mas stuck tayo dito kapag malakas ang ulan na bumagsak. Sayang naman yung effort natin, pre. Wala pa nga tayong magagandang picture dito Mamili ka, magandang picture o magandang kabaong kapag nakidlatan ka dito. Ay, naku, malas naman. Sundin na lang natin si Jericho. Mas maganda nang sigurado tayong hindi tayo mapapahamak. Naglakad na kami noon, Kabanong. Pababa na sana kami ng bundok pero merong kaming nakasalubong na batang lalaki. Nakapaa siya pero maayos naman ang suot niyang damit at short. May sombrerong kulay blue. Maputi ang bata kaya ang unang naisip namin baka anak siya ng mayaman. Gagi mga pre. Naliligaw yata ang batang to. Anong gagawin natin dyan? Bata, nawawala ka ba?
Nasaan ang mga kasama mo? Tulungan niyo po ako. So, nawawala ka nga. Tulungan niyo po ako makalis dito sa bundok. Tinatanong kita, nawawala ka ba o hindi? Nawawala po ako. Nako, paano to? Hindi naman natin pwedeng iwan lang yan dito, pre. Kapag may nangyari masama dyan, konsensya natin yan. Baka mamaya naman, modus yan ng mga rebelde ha. Baka mamaya dalhin tayo niya sa kuta ng mga rebelde, pre. Para kang siraulo. Tigilan mo na nga yung kakapanood ng mga pelikula sa hapon. Kung ano-ano na lang pinagsasasabi mo eh. Tinungan niyo po ko. Nagmamakaawa po ko. Ano bang pangalan mo? Ako po si Rancho. Hanip pangalan mo ah. Pangmayaman ah. Okay, sige. Ganito gagawin natin. Sasama ka sa amin. At kapag nakababa na tayo, tutulungan ka naming lumapit sa barangay hall para matulungan din nila tayo na maghanap ng... Wag niyo po akong dadalhin sa barangay hall. Oh, bakit naman hindi? Pakiusap po. Wag niyo po akong dadalhin doon. Hindi. Dadaling ka namin sa kanila para matulungan ka naming makauwi sa inyo. Kung ayaw mo, bahala ka. Iwanan ka namin dito. Pero kasi po, huwag ka na nga makulit. Pasalamat ka pa nga eh. Tutulungan ka namin eh. Tara na, baka abutan pa tayo ng malakas na ulan dito. Wala nang nagawa ang bata at sumama na lang din siya sa amin pababa ng bundok. Nung oras na yon, pangkaraniwang bata lang talaga ang tingin ko sa kanya. Ganon din naman ng dalawang kaibigan ko. Saktong pagdating namin sa kalsada, bigla namang bumagsak ang malakas na ulan. Mabuti na lang ay kagad kaming nakasilong sa may gilid. Lamig na lamig kami. Samantalang yung batang lalaki ay parang wala man lang nararamdaman. Napansin ko rin na mula nang makasama namin siya ay palagi siyang tulala. Uy, bata, alam mo bang pangalan ng mga magulang mo? Uy, natanong ka oh. Wala na po kong mama at papa eh. Pero meron po kong lolo at lola. Sila pong kasama ko sa bahay. Pero ayoko na po sa kanila. Ha? Ayaw? Anong ayaw? Alam ko na. Tumakas ka sa kanila, no? Hindi ka totoong nawawala, no? Naglayas ka ba? Hindi nakapagsalita ang bata sa sinabi ko. Napayuko na lang siya kaya alam ko kagad na tama ang hinala ko. Nako, tumakas ka sa inyo. Bumalik ka na lang sa inyo. Baka isipin pa ng mga magulang mo, kinidnap ka namin. Kinidnap? Ano po yung kinidnap? Kinidnap? Yun yung kinuha ng isang tao ang isang bata nang walang paalam sa magulang. Tapos ibebenta sa sindikato at yung bata gagawin palaman sa siopaw. Uy, sasasabi mo, tinatakot mo pa yung bata eh. Talaga naman eh. Kung hindi siya uuwi sa kanila, baka ganun ang gawin sa kanya ng ibang tao. Kaya nga po ko sa inyo sumama kasi nararamdaman ko pong mabubuti kayong tao eh. Aba, marunong ka rin pala mambola ah. Teka, sandali. Bakit ka ba tumakas sa inyo? Pakiusap po, huwag niyo na po akong ibalik sa kanila. Ayoko na po ron. Malupit po sila sa akin eh. Ano? Malupit? Bakit? Sinasaktan ka ba nila? Tumango-tango ang bata at bakas ang takot nito sa muka. Humawak siya sa pantalong ko. Nararamdaman ko ang panginginig ng kamay niya. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa pangamba na kanyang nararamdaman. Kapag binalik niyo po ko sa kanila, baka yun na po yung uling sandali ko. Kaya pakiusap po, huwag niyo na lang akong ibalik sa mga tumatayong magulang sa akin. Maniniwala ba tayo dyan, mga pre? Mamaya sumabi tayo dyan, ha? Tingnan mo naman yung bata, pre, oh. Nanginginig at umiiyak na. Bata, ganito kasi yan eh, no? Kapag hindi ka namin sinauli sa lolo't lola mo, at kapag nalaman nilang kami ang nakakita sa'yo, kami mapapahamak. Baka mamaya, kasuhan nila kami ng kidnapping. Kaya ang gagawin natin, ganito ha. Hihingi tayo ng tulong sa kinauukulan. Sa bayan, dadaling ka namin doon para kahit hindi kayo sorry sa bahay nyo,
merong magbabantay sa'yo. Alam mo, kaming tatlo kasi wala naman kaming alam sa pag-aalaga ng bata eh. Basta po, huwag niyo akong ibabalik sa lolo't lola ko. Huwag po. Sige, akong bahala. Hindi ka namin ibabalik sa kanila. Baka abutin na tayo na kinabukasan kung hihintayin pa nating tumigil yung ulan. Umaligo na lang kaya tayo para makabalik na tayo kaagad. Eh yung bata, paano? Ay bata, kaya mo bang maligo? Wag, hindi yan pwede. Kaya ko po. Sanay po ko sa lamig. Ha? Sigurado ka ba? Opo, sanay na sanay po ko. Malimig po kasi palagi sa kwarto ko, dun sa amin. Nilusong namin ang malakas na ulan. Yun na lang kasi ang tanging paraan para makauwi kami. Hindi kasi kami pwedeng manatili sa lugar na yon, lalo na't malakas-lakas din ang hangin. Binilisan na lang namin ang takbo namin. Meron kaming napakiusapan na tricycle kaya agad kaming nakasakay at nakabalik ng baryo. Lamig na lamig ako noon, Kabanong. Ganon din ang dalawa kong kaibigan. Pero yung bata, hindi. Hindi man lang nilamig si Rancho. Nagbanlaw naman kami kaagad pagka-uwi namin. At dahil wala naman kaming damit na pambata, yung mga damit ko na lang ang pinahiram ko sa kanya. Isang buong katawanan niya ang sakop nun. Oh, nasaan niya yung bata? Nandun, sa kwarto ko. Doon ka na muna pinatulog. Inaantok daw eh. Kumain na ba yun? Hindi pa nga eh. Pero dinalan ko na ng pagkain para paggising niya eh, kakain na lang siya kaagad. Pre, sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Baka kasi mamaya tayo pa mapasamaan yan eh. Eh nandito na nga eh. Alam nga naman, iwan natin siya sa gubat kanina, di ba? Kaya nga gagawin natin ang tama. Pupunta tayo sa bayan at kakausapin natin kung sino pwede malapitan doon. Balik na yan sa kanila. Wag! Bakit wag? Eh paano kung totoong sinasaktan niya sa kanila? Eh di binalik mo lang din siya sa impyernong tinakasan niya. Oo, ramdam ko kanina yung takot ng bata eh. Nanginginig yung kamay niya sa kaba. Pakiramdam ko, totoo yung sinasabi niya. Hindi nagsisinungaling ang bata, pre. Bata, hindi nagsisinungaling. Eh ako nga, 5 taon pa lang, nagsisinungaling na ako eh. Ikaw yun. Bata pa lang, kampo ka na ng kadiliman eh. Kampo ng kadiliman ng putik. Pero may point ka, pre, ha? Mga siraulo. Basta, siguraduhin yung walang mangyayaring bulilyaso sa batang yan, ha? Ayoko munang mapasok sa gulo. Huwag ka mag-alala. Magiging okay naman ang lahat eh. Basta, kausapin lang natin na maayos kung kanino natin siya iiwan. Mas lalong lumakas pa ang ulan ng mga sandaling yon, Kabanong. Bumalik na lang ako sa kwarto ko. Naabutan kong masarap ang tulog ng batang si Rancho. Umupo ako sa gilid. Nakita ko ulit ang libro ng lola ko. Bubuksan ko na sana ang libro nang magulat ako kasi biglang nagising si Rancho. Ano nga po ulit ang pangalan nyo? Uy! Pinulat mo naman ako, bata eh. Jericho ang pangalan ko. Yung matangkad naman kanina, si Roger. Tapos yung madaldal, si Marvin. Kuya Jericho, naniniwala po ba kayo sa aswang? Ha? Bakit mo naman naitanong? Eh kasi po, binasa ko po yung unang pahina ng libro tungkol po sa aswang. Naniniwala po kayo sa aswang? Hindi ko alam eh. Ang sabi lang kasi ng pinsan kong babae, basahin ko raw to. Eh di binasa ko. Lahat nga nang nakalagay dito eh tungkol sa aswang. Pero hindi ko talaga magawang paniwalaan eh. Totoo po ang mga aswang, Kuya Jericho. Totoo? Paano mo naman nasabi? Sige nga. Marami na po kong nakitang ganyan sa amin eh. Ay nako, niloloko mo lang ako. Mga kawangis ng tao. Pero may mga kakaibang kakayahan. Malalakas, mabibilis, kayang magbago ng anyo bilang halimaw. Kumakain po sila ng tao at ang namumulan nilang mga mata, yun ang pinaka nakakatakot. O sige, sabihin na natin totoo nga ang mga aswang. Nasaan naman kaya yung mga yun? Kadalasan po nasa gubat. Pero
may isang angkan po ng mga aswang na mayaman. Bilyonaryo po. May mga negosyo po sa Maynila. Kaya hindi po talaga iisiping aswang sila. Kasi kung mamumuhay sila, parang kagaya rin po ng sa tao. Sa mga sinabing yun ni Rancho ay napaisip talaga ako sandali, Kabanong. Alam ko naman na mahirap paniwalaan ang sinasabi niya, pero pakiramdam ko, parang may kung anong bagay ang nagtutulak sa akin para tutukan ang bagay na yon. Palabas na sana ako ng kwarto ko para tumambay na lang sana sa sala, pero biglang may sinabi pa siya sa dulo. Kuya Jericho, marami pa sila at malapit na silang magbalik dito sa probinsyang to. Hindi na lang ako sumagot. Naglakad na lang ako palabas at bumaba ng sala. Pero aminado kong medyo nagulo ang utak ko dahil sa sinabi niya. Napansin naman yun ng dalawa pero hindi ko na lang sinabi sa kanila kung bakit. Wala. Pagod lang siguro. Tsaka masama ang pakiramdam ko. Pasensya ka na kasi ako nagsuggest na lumusong tayo sa bahay. Wala naman kasing ibang way. Tingnan mo, alas 9 na. Malakas pa rin ang ulan. Kung hindi tayo umalis, baka nandun pa rin tayo hanggang ngayon. Ang defensive mo naman. Hindi naman kita sinisisi, no? Kailan ba natin dadalhin sa bayan ng batang yun? Di kapag tumila na yung ulan, dalhin na natin siya sa bayan. Bukas, kung wala ng ulan. O bata, bakit nagising ka na? Gabi pa oh. Niya po kasi ako kasi wala po akong ginagawa eh. Pwede po bang ako na lang ang maghugas ng plato niyo sa lababo? Nagkatinginan kaming tatlo. Ikinabigla namin ang sinabi niyang yon. Habang tumatagal kasi, kapag nagsasalita siya ay parang hindi naman siya bata. Parang hindi akma yung mga sinasabi niya sa edad niya. Bihira na lang kasi kami makarinig ng batang nagkukusang loob na maghugas ng plato. Wag na. Di ka naman dito kasambahay eh. Isa pa, bata ka pa. Hindi ka namin uutusan dito. Si Marvin ang gagawa nun. Gusto naman niya eh. Why not? Hayaan mo na siya. Uy, huwag kang tamad dyan. Bisita yan natin dito, no? At saka, hindi naman niya abot yung lababo eh. Sige na, Marvin. Hugasan mo na yung plato. Ayaw ko naman po eh. Hindi. Bisita ka rito. Hindi ka dapat pinapakilos. Isa pa, bata ka. Dapat nga, nagpapahinga ka na sa taas eh. Hindi pa po kasi ako makatulog, Kuya Jericho. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa kusina. Meron pagkain doon, tara, kumain ka. Sumama naman si Rancho kay Roger at sabay silang kumain. Habang ako naman ay nanatili lang sa sala, mas lalo pang naging matindi ang sama ng panahon sa mga sumunod na oras. Malakas ang hangin at sinasabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Mga bandang alas 12, nakaramdam na rin ako ng antok. Ako ang kasama ni Rancho sa kwarto. Nagtabi na kaming matulog dahil malaki naman ang kama. Bandang alas 3 na madaling araw, nagising ako nang maramdaman kong wala na sa kama si Rancho. Tiningnan ko sa sahig sa pag-aakalang lumipat lang yon ng higaan. Pero wala ang bata. Lumabas ako ng kwarto ko, bumaba ng sala. Pero wala rin doon si Rancho. Kaya kinabahan na ako, Kabanong. Binuksan ko ang ilaw. Napansin ko si Rancho sa labas ng bahay. Naroon siya sa tapat. May silungan naman doon kaya hindi siya nababasa ng ulan. Nakatayo lang siya at parang nakatingin sa malayo. Oh, Rancho, ang ginagawa mo dyan? Di ba dapat natutulog ka na? Kuya, bakit po may masasamang nilalang sa mundong ito? Ha? Teka, bakit ganyan naman ang bungad mo? Sagutin mo tanong ko. Natatakot ako, kuya eh. Natatakot ako para sa inyo, sa mga tao. Paano kung dumating na ang mga masasama? Uy, ano ba yung sinasabi mo? Alas 3 na ng madaling araw, oh. Matulog ka na nga. Ang mga aswang, Kuya Jericho,
Ang mga aswang, malapit na silang magbalik. Kailangan natin ng tulong ng mga albularyo at manunugis. Teka, sandali nga, bata ka. Ano ba? Totoo bang bata ka talaga? Opo, bata lang po ako. Pero yung pagkakahulma sa utak ko at puso ko, parang pang isang matandang marami ng karanasan. Hindi na kita mag-gets eh. ang creepy na ng pinagsasabi mo. Ano pong creepy? Creepy. Nakakatakot. Ganun. Pero wala nang mas nakakatakot, kuya, kapag dumating na sila para angkinin ng probinsyang ito. Ay nako. Alam mo, Rancho, kung ganyan ka ng ganyan, isasauli na kita sa guardian mo. Kapag ginawa niyo po yun, katapusan na ng lahat. Ama na nga. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob at bumalik ka na sa pagtulog. Ikaw na lang ang batang gising sa ganitong oras eh. Huwag kayong mag-alala, kuya. Tutulungan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Ay, nako. Oo na. Sige na, pasok na sa loob. Pumasok naman si Rancho sa loob. Pero ako, dumiretso na muna ako sa kusina at nagtimpla na lang ng kape. Aminin ko man o hindi, napapaisip din talaga ako sa sinabi ng bata. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang lumalabas sa bibig niya. Parang masyadong makahulugan. Kinaumagahan, humina na rin ang ulan. Nakahiram kami ng gamit pambata sa mga pinsan ko, kaya yun ang pinasuot namin kay Rancho. Nakasakay kagad kami ng tricycle. Habang nasa biyahe, napansin kong tahimik lang si Rancho. Parang malalim na naman ang iniisip. Narito na tayo. Ang tanong, saan natin siya ilalapit? Magtanong-tanong na lang tayo kung saan dito merong police station. Rancho, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi nagsasalita ah. Hindi na po ba talaga magbabago ang isip nyo? Kung ako po kasi ang tatanungin, mas gugustuhin ko na lang pong nasa bahay nyo eh. Alam mo, gustuhin man namin, hindi ka rin naman pwede. Kapag nalaman kasi ng mga kamag-anak namin na may kasama kaming bata, magtataka yun. Baka mamaya kung ano pang isipin nila. Hindi na nagsalita si Rancho. Nagsimula na lang kaming maglakad at magtanong-tanong. Habang naglalakad kami sa maraming tao, bigla na lang nagtago sa likuran ko si Rancho. Nanginginig ang kamay niya sa takot. Ramdam na ramdam ko yun. Oh, bakit Rancho? Anong problema? Kuya, huwag na po tayong tumuloy. Ha? Bakit? Yung mga lalaki pong yun, kukunin po nila ako. Napatingin kami sa grupo ng lalaking nakasuot ng mga itim na tuksido. Mga nakasalamin din ng itim. Matatangkad at parabang mga tauhan ng isang mafia. Tumakbo na si Rancho palayo sa amin. Sinundan namin siya at nakarating kami sa isang eskinita. Wala nang gaanong dumadaan na tao roon. Uy, ano ba nangyari? Bigla-bigla na lang kayong tatakbo. Pambira, sumakit tuhod ko dun ah. Matanda ka na kasi. Ha? Baka ikaw. Rancho, kilala mo ba yung mga lalaking yon? Sino ba yung mga yon? Tauhan po sila ni Lolo at Lole. Tauhan? Anong tauhan? Bakit? Mayaman ba kayo? Saka ako na po ipapaliwanag kapag nakalis na po tayo dito. Kuya, kapag nakuha po nila ako, hindi na po ako makakalabas sa amin. At baka yun na rin po yung huling sandali ko dito sa mundo. Pambirang bata to talaga oh. Ano bang ginawa mo sa lolo't lola mo ha? O sige na, tara na kaya. Baka mamaya marami silang nag-iikot dito eh. Paano yung lakad natin? Di ba pupunta tayo sa istasyon ng mga pulis? Delikado kung ibibigay natin siya ngayon. Kailangan na nating umalis. Tara na. Lumabas kami ng iskinitang yon. Buong akala namin na hindi na namin makakainkwentro ang mga lalaki. Pero nanlaki ang mga mata namin nang mapansing may nakasalubong kaming mga lalaking nakaitim. Napatingin din sila sa amin, partikular sa batang kasama namin. Kuya,
Nakita na nila tayo! Takbo na tayo! Wala kaming sinayang na sandali, Kabanong. Agad kaming tumakbo. Binitbit na ni Roger si Rancho para mas mapabilis kami. Pagdating namin sa kalsada, wala kaming maparang sasakyan. Pagtingin namin ulit sa likuran ay natanaw na namin ang mga kalalakihan. Pinagpatuloy namin ang pagtakbo. Hindi na namin namalayan na nakalayo na pala kami sa bayan. Wala kaming ibang mapagtaguan kaya pinasok na namin ang gubat. Kuya, hindi tayo dapat pumasok dito sa gubat. Mas mabilis silang tumakbo sa lugar na to. Pwede ba? Huwag ka na muna magsalita. Kami nang bahala para hindi ka makuha ng mga yon. Kuya, kailangan nga natin makalis dito. Kung hindi... Sabik tumahimik ka muna eh. Ang ingay mo. Nanahimik na si Rancho nang si Roger na ang nagsalita. Nang nasa kalagitnaan na kami ng kagubatan, ay minabuti naming magpahinga na muna. Hingal na hingal kami, para akong aatakihin sa puso. Ano? Wala na ba? Tingin ko, wala naman na sila. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Mapapahamak tayo ng dahil sa batang yan. Hindi ito ang tamang oras para dyan, Marvin. Kailan ba ang tamang oras? Kapag napatay na tayo ng mga lalaking yun. Sinasabi ko naman kasi sa inyo eh, hindi natin kilala ang batang yan. Wala tayong alam kung saan yan galing. Paano kung galing pala yan sa big time na sindikato sa bansa natin? Di, tapos na tayo ngayon. Ano gusto mong gawin ngayon? Ibigay na lang natin tong bata kahit alam nating magiging impyerno ang buhay niya ron? At naniniwala talaga kayo sa sinasabi ng batang yan? Tingnan nyo nga oh. Hindi niya nga sinabi sa atin na mayaman sila. At may mga taon na naghahanap sa kanya. Kaya bakit kayo maniniwala sa batang hindi naman sinasabi ang totoo? Pasensya na po kayo. Kung dahil sa akin ay nagtatalo po kayo. Wala na po kasi talaga akong malapitan eh. Kayo na lang po ang pag-asa ko para makaligtas sa kanila. Pwede ba mamaya na natin pag-usapan ang mga bagay na yan? Ang una nating isipin ngayon, kailangan natin matakasan ng mga humahabol sa atin. Napabuntong hininga na lang si Marvin. Nakukuha ko naman ang pinupunto niya. At alam ko naman na nag-aalala lang din siya sa kaligtasan namin. Pero sa kabilang banda, hindi naman din namin pwedeng iwan na lang si Rancho. Kami ang nakita niya sa gubat. Konsensya namin kung may masamang mangyari sa kanya. Tingin ko nga nun, meron talagang magandang dahilan kung bakit nagtagpo ang landas namin. Nang masiguro naming wala na nga ang mga humahabol sa amin, ay agad na rin kaming lumabas doon at bumalik sa kalsada. Kabadong malala pa rin kami noon kaya hindi kami nagpakakampante. Kanina pa tayo naglalakad. Bakit walang dumadaan na sasakyan dito? Ay nako, malas talaga oh. Di ba sabi sa atin ng mga pinsan ni Jericho, wala talagang gaanong dumadaan dito kasi mas malayo to kaysa dun sa kabilang kalsada. Kailangan natin bumalik sa sentro. Pero kuya, hindi natin pwede itong lakarin. Sobrang layo. Isa pa, hindi natin alam kung anong meron kapag tinahak natin ang direksyon na yan. Paano yung mga mahabol sa atin kanina? Kaya nga kailangan natin mag-ingat ngayon. Kailangan natin makasakay dun. Kung hindi, mas mahihirapan tayong umuwi. Wala silang palag sa sinabi ko. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami ulit sa sentro. Alerto kami sa paligid. Tingin kami ng tingin sa kahit na saan. Nang matanaw na namin ang nakapilang jeep, pasimple kaming lumapit doon. Nakasakay naman kami. Kaso, nung nasa loob na kami, ay nakita namin ang mga nakaitim na lalaki sa labas. Sumenyas lang ako sa mga kasama ko na kumilos lang ng normal. Si Rancho naman ay ipinasok ko sa damit ko ang ulo para hindi makita ang mukha niya. Nakahinga kami ng maluwag nang makita naming lumagpas na ang kalalakihan. Pag-andar ng jeep ay para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ligtas kaming nakabalik sa baryo namin. Nakita ng iba kong kamag-anak ang batang si Rancho pero hindi na lang namin kinausap ang mga yon. Dakong hapon, habang nagpapahinga kami para makarecover sa mga nangyari, biglang dumating naman si Nalin.
ang pinsan kong dating nangangalaga ng bahay. Napatingin agad siya kay Rancho. Si Rancho naman ay nakaramdam ng pagkailang kaya agad siyang umakyat sa itaas. Natakot yata sa iyo yung bata. Sino yung batang yun? Ayon? Wala. Si Hindi gusto ni Lola na may ibang tao dito, maliban sa mga kaibigan mo. Oo. Kalma. Si Rancho lang yun. Anak ni Marvin. Ha? Anak ko? Si Rancho? Oo. Anak ko nga. Dinala ko na rito kasi walang makakasama sa bahay eh. Nagpaalam ka ba sa asawa mo? Wala naman siya magagawa dahil ako ang bata sa bahay namin. Mag-usap tayong dalawa. Uy, teka. Tayo? Crush pa rin naman kita kahit na... Hindi ko ang gusto ko makausap. Jericho, sumama ka sa akin sa labas. Ha? Ako? Nauna nang naglakad si Nalin palabas. Agad din naman akong sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung bakit weirdo ang kinikilos ni Nalin noong mga sandaling yon. Seryoso lang siyang nakatingin at parang inaalam kung ano ang una kong sasabihin. Bakit? Ano bang problema? Tukol ba ron sa anak ni Marvin? Saglit lang naman yun sila. Aalis din sila kaagad. Hindi mo ako maloloko. Hindi anak na kaibigan mo yon. Anak nga, Marunong akong kumilatis ng taong nagsisinungaling. Kaya hindi kayo pwede maglihim sa akin. Hindi yun anak ng kaibigan mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, saan niyo siya nakuha? Pambihira. Manghuhula ka ba? Oo na, sasabihin ko na. Hindi namin siya kinuha. Nakasalubong namin siya habang namumundo kami kahapon. Ibabalik naman namin siya sa pamilya niya pero ayaw niya eh. Ang sabi niya kasi, sinasaktan siya ron sa kanila. Kaya ayan, nandito na muna habang hindi pa namin alam kung anong gagawin namin sa kanya. Alisin niyo ang batang yan dito. Palma. Bata lang yun. Huwag kang masyadong mainit. Hindi naman siguro magagalit si Lola kung may tinulungan kaming bata, no? Hindi pa karaniwang batang dinala niyo sa bahay ni Lola. Ha? Anong hindi pangkaraniwang pinagsasasabi mo? Nakita mo naman, no? Bata si Rancho. Nakita mo ba siyang lumipad? Gusto mo ba siyang makitang gumapang ng mabilis? Teka. Iba na yata sinasabi mo eh. May problema ka ba sa pagtira ko rito? Wala. Ang sinasabi ko, yung batang nasa bahay ni Lola. Hindi niyo siya kilala. Nilagay niyo lang sa alanganin ng buhay niyo. At madadamay pang ibang tao sa ginawa niyo. Ano ba kasi talagang sinasabi mo? Paano mo nasabing hindi pangkaraniwan si Rancho? Ang batang yon ay isang aswang. Sandali akong napatigil sa sinabi niya, Kabanong. Hindi agad yung pumasok sa utak ko. Akala ko nung una ay binibiro lang ako ni Nalin. Pero wala sa itsura niya ang ganong gawain. Kaya sa mga sandaling yon, unti-unti na rin akong naging seryoso. Teka, aswang? Tama ba narinig ko? Aswang ang batang yon. Sinasabi ko sa'yo, hindi siya nararapat dito. Hindi nyo alam kung gaano kabangis ang batang pinasok nyo sa bahay na yan. Hindi ako naniniwala. Bigyan mo nga ako ng katunayan na aswang nga siya. Sige, kunin mo ito. O ano naman yan? Pansabit sa pintuan. Ilagay mo ron. Kapag hindi siya nakapasok sa kwarto, ibig sabihin, tama ang sinasabi ko. At kung totoong aswang nga yung batang yon, kailangan yung umiwas sa kanya. Dalawa lang yan. Mapapahama kayo dahil sa kanya o mapapahama kayo dahil sa pamilya niyang naghahanap sa kanya. Kinuha ko ang sinulid ng merong tuyong bawang sa dulo. Pagkatapos, naglakad na rin siya paalis. Nung sandaling yung, Kabanong, medyo naguguluhan pa rin ako. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang apektado ako sa mga sinasabi niya. Kinakabahan ako. Naiisip ko palang na totoong aswang ang batang yon ay kinikilabutan na ako. Para malaman ko ang katotohanan, pumasok na ako sa bahay. Pumunta ako sa kwarto ko. Saktong nakasarado ang pinto at nasa loob si Rancho. Isinabit ko ang tuyong bawang sa itaas ng pintuan. Rancho, labas ka na dyan. Magmimerienda na tayo.
Lalabas na sana siya pero bigla siyang napatigil. Napatingala sandali sabay iwas agad ng tingin. Hindi siya nagsasalita. Sa puntong ito, kinabahan na ako pero hindi ko lang pinapahalata. Oh, bakit? Anong problema? Ayaw mo bang kumain? Susunod na po ako, Kuya Jericho. Una ka na po sa baba. Bakit? Anong problema? May gagawin ka pa ba? Halika na, sumama ka na sa akin, tara na. Mauna na po kayo. Huminga ako ng malalim. Pilit kong kinakalma ang sarili ko ng mga sandaling yon. Sa pagkakakumpirma ko sa katotohanan, parang nagbagong tingin ko sa bata. Kinakabahan at natatakot ako sa pwedeng mangyari sa amin. Pero hindi ko rin naman maintindihan kung bakit parang hindi ko naiisip na tugisin ang batang yon. Nauna akong bumaba ng sala. Nagulat na lang ako nang manggaling sa labas si Rancho. Hindi siya lumabas ng kwarto gamit ang pinto. Malamang ay sa bintana siya dumaan. Nagawa niya yon dahil hindi niya talaga kayang lagpasan ang pinto. Oh, saan galing yan? Mag-aala-gala sa labas, alam nang may mahabol sa atin kanina eh. Sa gilid lang po, naganap po ng mga bato. Mga bato? Nagbabato ka na ba? Uy, mais ka nga. Parang hindi bata kausap mo ah. Rancho, kumain ka na muna. Bakit? Saan ka pupunta? Punta lang ako sa kabila, sa mga pinsan ko. May kakausapin lang ako. Mamaya na yan, merienda muna tayo. Sandali lang naman to. Naglakad na rin ako palabas ng bahay. Agad kong pinuntahan si Nalin. Sakto namang nakita ko siya sa bakuran nila na abalang nagwawalis. Napatigil siya nang lapitan ko siya. Tumingin-tingin muna ako sa paligid. Nang masiguro kong wala namang ibang makakarinig ng sasabihin ko, ay agad na akong nagsalita. Anong pwede kong gawin? Ano? Napatunayan mo na ba? Oo. Pero nalilito pa ako kung anong gagawin ko eh. Hindi ko kasi maramdaman na may panganib na dala sa amin si Rancho eh. Jericho, huwag kang papalinlang. Ang mga aswang natural na masama. Pagsilang pa lang sa kanila sa mundong ito, likas na ang kasamaan sa puso nila. Kaya kailangan mong tugisin ang batang yon. Kung hindi, baka kayong tugisin niya. Teka sandali. May naisip ako bigla. Ano yun? May mga humahabol kay Rancho kanina nung nasa bayan kami. Mga lalaking nakasuot na itim at mga nakasalamin din ng kulay itim. Ang sabi ni Rancho sa amin, tauhan daw yun ng lolo't lola niya. Hinahabol siya. Ayaw niyang umuwi sa kanila dahil baka mawala na siya sa mundo kapag nangyari yon. Kapag nakuha raw siya ng lolo't lola niya, katapusan na raw ng mga tao. Sinabi niya yon? Oo, pero hindi ko kagad papaniwalaan eh. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya. May naalala kong sinabi ni Mang Lino. May haka-haka raw nung nakaraang taon. May angkan ng mayamang aswang dito sa Romblon. Meron daw silang tinatawag na sugo at alay. Yun daw ang magpapalakas sa lahat ng mga aswang. Naisip ko lang, kung totoong sinasabi ng batang yon, baka siya yung sugo at alay, kaya siya gustong makuha ng mga humahabol sa kanya. Ibig sabihin, yung mga humahabol sa kanya ay mga aswang? Teka nga, bakit parang naniniwala ka sa sinasabi niya? Sabi mo kapag aswang hindi dapat paniwalaan. Kasi, nagtutugma yung sinasabi niya sa sinabi ni Mang Lino. Sino naman tong Mang Lino na to? Sumama ka sa akin para malaman mo kung sino siya. Saan naman tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang. Sa labas na ng baryo namin ang bahay na pinuntahan namin. Halos 5 minutong lakaran din. Pagdating namin doon, naabutan namin ng matandang lalaki na puti na ang buhok. Mukhang maangas dahil maskulado ang katawan dahil may edad na. Tapos, ang dami pang tattoo sa katawan. Meron ding hikaw sa ilong at sa labi. Napadalaw yata ang panganay na po ni Lourdes. Bakit? Anong problema? At sino yung kasama mo? Kasintahan mo? Pinsan ko siya. Siya ang bago nakatira ngayon sa bahay na naiwan ni Lola. Ay, ganun ba? Iyo, ano ba pangalan mo?
Jericho po ang pangalan ko. Ako naman si Lino. Kaibigan ako ng lola ninyo. Isa akong albularyo at manunugis. Alam mo ba kung ano ang manunugis? Hindi po eh. Sa katunayan, kaya kami narito. May gusto kaming sabihin tungkol sa aswang. Nang marinig yun na matandang lalaki ay unti-unting nawala ang ngiti niya. Sumiryoso ang mukha niya at saka naupo sa mahabang upuan na yari sa katawan ng puno. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Sinabi na namin ni Nalin ang tungkol kay Rancho. Tahimik lang namang nakikinig sa amin si Mang Lino. Pagkatapos, iniwan niya kami sandali at kumuha siya ng mainit na kape. Kalmado siya na parabang sanay na siya sa mga ganoong usapan. Kailangan kong makausap ang batang yon. Pero huwag niyo po siyang sasaktan ha. Kahit na nalaman ko na aswang siya, pakiramdam ko hindi naman siya masama eh. Anong hindi masama? Hindi ka ba nakikinig sa mga sinasabi ko sa iyo kanina? Lahat ng aswang ay masasama. Kung nandito pa si Lola, siya pa mismo magsasabi sa iyo niyan eh. Eh kung talagang masamang aswang si Rancho, dapat sa gubat pa lang eh, dinali na niya kami. Pero hindi eh. Sumama siya sa amin ng mapayapa. Walang nangyaring masama sa amin. Dahil meron siyang gustong mangyari kaya hindi niya kayo kagad sinaktan. Hindi yung ganun. Basta, nararamdaman ko na hindi siya masama. Medyo nakaramdam ako ng konsensya ng mga oras na iyong kabanong. Aminado kong pinag-isipan ko rin naman ng masama si Rancho. Nagbago ang tingin ko sa kanya pero kapag iniisip ko yung pakiramdam na kasama siya, doon ko napagtanto na hindi siya gaya ng ibang aswang. Kumalma muna kayo. Huwag ka mag-alala, iha. Kung walang gagawing banta ang batang yon, wala naman akong gagawin. Basta, kailangan ko na muna siyang makausap. At kailangan ko munang malaman kung ano ang nalalaman niya. Tumutugma kasi siya sa mga haka-hakang nasasagap ko noong nakaraang taon. Gusto ko lang namang malaman talaga kung totoong haka-haka. Kung totoong may mayamang angkan pa rin ang aswang dito sa Romblon. Mang Lino, delikadong naiisip niyo. Paano kung naiintindihan kita, Nalin? Pero kailangan mo magtiwala sa akin ngayon. Alam mo naman na matagal na nating hinihintay ang pagkakataong ito, hindi ba? Ang mapuksa ang mga aswang na yan. Hindi natin hahayaan na masira ang pagkakataong ito. Gagamitin natin ang batang yon para mahanap ang iba pang mga aswang. Hindi na nakapagsalita pa si Nalin, pero baka sa mukha niya ang inis dahil hindi napakinggan ang gusto niyang mangyari. Ako naman, tahimik lang ako habang naglalakad pabalik. Napagkasunduan namin na dadaling ko si Rancho sa bahay ni Mang Lino pagsapit ng gabi. Pero hindi ko magawang hindi kabahan. Inisip ko kasi na baka biglang may gawin si Mang Lino kay Rancho. Pero kahit na may pag-aalinlangan, naisip kong dapat akong makiisa sa gusto ni Mang Lino. Hindi rin naman kasi ako nakakasiguro na talagang walang gagawin si Rancho. Ang tanging basehan ko lang ng pagiging mabuti ng bata ay walang iba kundi ang pakiramdam ko lang. Malapit ang maluto to ha. Kakain na lahat. Wala nang pateka-teka ha. Narinig ko ang sigaw ni Roger mula sa kusina, habang ako naman tahimik lang na nakatambay sa tapat ng pintuan. Malalim ang iniisip. Nakatingin ako sa malayo. Naramdaman ko na lang na nasa tabi ko na ang batang si Rancho. Umupo siya. Napatingin naman ako sa kanya at nakita ko ang nakangiti niyang muka. Oh, bakit ka nakangiti? Kasi tingin ko, hindi na po kailangan magsinungaling. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung nakasabit sa pintuan, nilagay niyo po ba yon kasi nagdududa kayo sa akin? Yung alin? Kaya po ba wala kayo sa sarili ngayon kasi iniisip niyo ako? Natatakot na po ba kayo sa akin? Nababahala? Nangangamba? Kinikilabutan? Ano ba pinagsasabi mo? Sinundan po kita kanina, Kuya Jericho. Kasama mo si Ate Nalin. Yung pinsan mong una pa lang, alam na niya ang sikreto ko. Alam ko na kung ano ka? Opo, Kuya Jericho.
Sa pagsabit mo pa lang ng tuyong bawang sa pintuan, alam ko na kaagad eh. Huwag kang maingay sa iba. Huwag muna nating ipaalam kay Marvin at Roger. Hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon nila eh. Ikaw po, ano pong naisip niyo sa akin? Nung una, nagtaka, nahiwagaan, at nagbago talaga ang tingin ko sa'yo. Natakot ako. Kasi base sa librong mga nabasa ko, ang mga aswang daw ay mababangis. Pero nawala yun. Kasi wala naman ako nararamdaman na panganib sa'yo eh. Kaya pakiramdam ko, hindi ka namang gaya ng ibang aswang na masama. Alam mo, nabibigla ako sa mga nangyayari eh. Hindi ako makapaniwala na totoo ang mga kagaya mo. Kaya ganito ako ngayon. Kuya, hindi ako masamang aswang. Sa katunayan po, gusto ko pong wakasan ng ginagawa ni Lolo at Lola eh. Kaya sasama po ako sa inyo ngayong gabi. Gusto ko pong makausap yung matandang kinausap niyo po kanina. Ha? Sigurado ka ba? Kung yun pong natatanging paraan para mapatunayan na hindi ako masama, hindi po ako magdadalawang isip na gawin yun. Tumango na lang ako. Natigil ang usapan namin nang biglang dumating si Marvin para tawagin na kami. Sabay-sabay kaming nagapunan. Pagkatapos, lumabas na muna ako ng bahay. Sumunod naman sa akin si Rancho. Pasimple kaming umalis ng bahay nang walang kamalay-malay ang dalawa. Habang naglalakad, ay nakasabay na rin namin si Nalin. Masama ang tingin niya kay Rancho. Wala pa rin siyang tiwala sa bata. Malayo-layo pa kami sa bahay ni Mang Lino nang biglang may natanong nga kami mga lalaking nakaabang. Nakatayo sila sa gilid ng poste ng ilaw. Nang makita nila kami, nagsimula na rin silang maglakad palapit sa amin. Si Lola! Kasama nila si Lola! Ha? Lola mo yon? Kailangan po natin tumakbo, bilis! Puntahan natin si Mang Lino. Tayo na! Umikot na lang tayo sa kabila. Wala kaming ibang nagawa kundi ang tumakbo, Kabanong. Hindi na kami nakabalik sa baryo namin dahil may mga aswang ding nanggaling doon. Kaya ang ginawa ko, binuhat ko na si Rancho. Sinundan namin si Nalin dahil mas kabisado niya ang gubat. Dapat, hindi tayo dumaan dito. Mas mabilis sila kapag maraming puno. Manahimik ka nga muna. Mas lalo nila tayong masusundan kung maririnig nila ang boses mo. Pero, hindi ka man nakakaintindi. Tahimik! Habang kumakaripas pa kami ng takbo, nararamdaman ni Rancho na nakasunod pa rin sa amin ang mga kauri niya. Makalipas lang ang ilang minuto, nakalabas na rin kami ng gubat. Nasa kalsada na kami. Kaunting takbo na lang ay mararating na namin ang bahay ni Mang Lino. Ang kaso, biglang dumating ang mga aswang at humarang sila sa daraanan namin. Meron sa harapan, meron din sa likuran. Kasama nila ang matandang makapalang buhok na parang pugad ng ibon. Magaling! Magaling, magaling! Kaya pala ang hirap-hirap mong hanapin dahil meron pumoprotekta sa iyong bata ka. Ayoko na pong umuwi ng bahay. Ayoko na po sa inyo. Ayaw niyo na po ako mabuhay na wala sa inyo. At sino nagsabi na pwede mangyari ang gusto mo? Hindi mo pwedeng takasan ang kapalaran mo. Hindi mo pwedeng talikuran ang obligasyon mo sa angkan natin. Ikaw ang sugo at alay. Kaya wala kang karapatan at tanggihan ang sinasabi ng propesiya. Ikaw ang magbibigay ng walang hanggang buhay sa amin. Ang iyong dugong bughaw. Hindi ba kinaawa sa batang to? Masyado pa itong bata para gawin yung kasangkapan sa mga pansarili niyong interes. Manahimik ang tao ka. Wala kang alam dito. Isang malaking pagkakamali na nakialam ka sa problemang ito. Meron kayong balak na maghari-harian sa probinsyang ito. Hindi namin hahayaang mangyari yun. At anong magagawa mo? Buhay pa ang samaan ng mga albularyo at manunugis. Kaya huwag kang maging kampante na magagawa niyong lahat ng mga binabalak ninyo. Buhay pa? Nasaan sila? Maliligtas ba nila kayo ngayon? Hindi! Mamamatay na kayong dalawa. At ang batang yan ay mababawi ko na at may babalik sa aming angkan. Lola, hayaan niyo na po ko. Huwag mo akong tawagin Lola. Hindi kita kadugo. Hindi ka namin na po. Inalagaan ka lang namin dahil may pakinabang ka sa amin.
Ngayong hinog na ang pagiging dugong bughaw mo, kailangan ka na naming gamitin. Hindi niyo po ako tinuring na tunay na apo? Hindi niyo po ba ako minahal kahit na kaunti? Anong klaseng tanong yan? Malamang hindi! Hindi ko magagawang mahalin ang isang kagaya mo! Nag-iisa lang ang apo ko at namatay pa siya ng dahil sa mga magulang mo! Napakasama po ninyo. Tama lang po pala na umalis ako sa inyo dahil gagamitin niyo lang po ako sa kasamaan. Tama na ang usapan. Kukunin ka na namin. Magpaalam ka na sa dalawang yan dahil mamaya lang ibabaw na namin sila sa lupa kasama ng mga uod na kakain sa kanila. Marahan silang lumapit sa aming kabanong. Noong mga sandaling yun, akala ko'y matatapos na ang buhay naming tatlo. Pero nagulat na lang kami nang biglang nagbago ng anyo si Rancho. Kinalaban niya ang mga aswang na nagtangkang lumapit sa amin. Pero dahil nga malit siya at bata pa, wala ring nangyari. Binalibag lang siya ng isang aswang na malaki ang katawan. Agad ko namang siyang nilapitan at inalalayan. Patawarin niyo ako, Kuya Jericho. Patawad, wala po akong magawa. Tingnan niyo ginawa niyo sa kanya, oh. Ang sasama ninyo. Sige na, kunin ang mga yan! Palapit sa amin ulit ang mga aswang. Kinagulat na lang nila na may tumira na ng palaso kay Doña Malia. Tinamaan si Doña Malia sa liig. Napatigil ang mga aswang. Nakita na lang namin si Mang Lino na tumatakbo na palapit sa mga aswang. Dumukot siya ng mahabang katana. Pinagtatataga niya ang mga aswang. Tinamaan ng karamihan. Ang iba naman ay mabilis na nagpulasan. Si Doña Malia naman, kinuha siya ng mga kasamahan niyang aswang at saka dali-daling tumakas. Ano? Ayos lang kayo? Saktong dating niyo, Mang Lino. Tatapusin na sana nila kami. Wala ka pa rin kupas, Mang Lino. Magaling ka pa rin. Mas magaling pa rin ang lola ninyo. Siya ang pinaka-veterano sa ganitong gawain. Mang Lino, saan tayo ngayon? Mukhang alam na ng mga aswang kung saan naglalagi itong si Rancho. Sa bahay pa rin. Hindi na babalik yun ngayong gabi. Siguradong patay yung matandang yun dahil sa palasuko na may lason. Mamatay si Lola? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Hindi kanya tinuring na apo. Kaya wag mo na ituring na lola yung matandang aswang na yun. O sige, tara na. Pumunta na tayo sa bahay ko. Ikaw, bata, lahat ng nalalaman mo, sabihin mo sa akin, ha? Patunayan mo sa akin na hindi ka kagaya nila. Tumango lang si Rancho bilang pagsang-ayon. Pumunta na kagad kami sa bahay ni Mang Lino. At pagdating namin doon, ay wala nang sinayang na oras ang bata. Sinabi na niya ang lahat ng mga nalalaman niya tungkol sa angkan ng mga aswang. Naikwento na ni Rancho ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa angkan ng mga aswang. Habang nakikinig nga ko ron, hindi ko maiwasan na hindi kilabutan. Hindi ko inakala na sobrang delikado pala ng pamilyang pinanggalingan ni Rancho. Ayon kasi sa kanya, ang tinuturing niyang lolo na si Don Vino ay isang milyonaryong tao. Marami daw itong ari-arian sa Romblon, pati na rin daw sa ibang probinsya. Meron din daw itong mga negosyo sa Maynila. Nung una, ayaw ko sanang maniwala. Pero ang sabi naman ni Mang Lino, totoo ang sinasabi ng bata. Kahit daw kasi yung iba niyang kasamahan sa pagiging albularyo at manunugis, alam ang mga bagay na yun. Nang makolekta na ni Mang Lino ang lahat ng dapat niyang malaman, pinauwi na muna niya kaming dalawa. Nagkasundo kaming dalawa na lahat ng sinabi ni Rancho, kapalit noon ay ang kaligtasan ng bata. Sa madaling sabi, kasama si Rancho sa poprotektahan nila, kahit pa aswang din siya. Rancho, huwag ka na munang maingay kina Marvin at Roger, ha? Siguradong mabibigla sila kapag nalaman nila yon. Hindi pa sila handang malaman ng mga ganung bagay. Naintindihan mo ba ako? Opo, Kuya Jericho. Maraming salamat po sa ginagawa nyo. Kahit nasawang ako, hindi nyo ako pinapabayaan. Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi naman ako ang poprotekta sa'yo eh. Wala naman akong kayang gawin eh. Sila Mang Lino, sila ang poprotekta sa'yo. Kaya dapat sa kanila ka magpasalamat. Tara, bilisan na lang natin ang paglalakad.
Nakauwi kami ni Rancho sa bahay na parabang walang nangyari. Sinubukan naming umasta ng normal kahit na nakaharap namin ng mga aswang ilang minuto lang ang nakalipas. Wow! Saan ba kayo galing? Gabing-gabi na. Oo nga, saan ba kayo galing? Diyan lang, naglakad-lakad lang. Ito kasing si Rancho hindi raw makatulog. Nagawa niyo pa talaga maglakad-lakad ha? Alam niyo namang may mga humahabol sa atin kanina. Paano kung nakarating pala yun dito sa atin at nakita kayo? Di tapos na kaagad kayo. Ang mahalaga, hindi naman nangyari yung sinasabi mo. O sige na Rancho, hintayin mo na lang ako sa kwarto. Tinanggal ko na pala yung kaya makakapasok ka na kaagad. Mabilis na naglakad si Rancho paakyat ng hagdanan. Ako naman ay napaupo na lang sa sala. Nakatulala ako saglit. Hindi pa rin ako nakaka-recover sa mga nalaman ko. Pakiramdam ko, para akong kumuha ng malaking bato na ipapalo sa ulo ko. Malaking pamilya kasi ang kakalabanin namin. Hindi lang basta pamilya, kundi mga kakaibang nilalang pa. Mga nilalang na mas malakas kaysa sa tao. Uy, ayos ka lang ba? Napapansin naming kanina ka pa wala sa sarili Ano ba problema? Malala ba talaga yung pag-aaway na ginawa niyo ni Nalin? O baka nagalit si Nalin kasi nalaman niyang may asawa at anak na itong si Marvin. Uy, mambira. Bigla ako nagkaroon ng anak Pare, bawi mo sa kanya yung sinabi mo Hindi naman yun ang inaalala ko May ibang bagay na gumugulo sa isipan mo? Pag-usapan natin yan. Sakto, marami tayong alak dyan sa rep Hindi, ayos lang naman ako. Yan tayo Kapag ikaw may problema, ayaw magsabi. Pero kapag kami ang merong problema, dapat sinasabi namin sa'yo. Unfair ka talaga Oo na. Yan nyo, bukas sasabihin ko sa inyo. Sadyang wala lang talaga ako sa mood pag-usapan yun ngayon. Napapailing na lamang silang dalawa, Kabanong. Alam nilang kapag ganun ako, malabo pa sa sabaw ng pusit na ikwento ko kagad sa kanila ang mga nangyari. Umakyat na lang din ako sa kwarto ko. Nakatulog naman ako na maayos sa kabila ng mga naranasan namin ni Rancho. Kinabukasan, payapa ang paligid. Maaliwalas. Walang kahit na anong senyalis ng mga aswang. Ang sabi sa akin ni Nalin, kumikilos na sila manglino para magbantay sa lugar. Kahit na papaano ay nakakampante ang kalooban ko, Kabanong. Pero hindi pa rin mawala-wala sa utak ko ang mga posibilidad na baka bigla na lang kunin si Rancho sa amin. Kabanong, inaamin ko na nung mga sandaling yon ay parabang mas lalong naging mahalaga sa akin ang batang yon. Siguro dahil alam kong hindi ko naranasang magkaroon ng batang lalaki na kapatid na mas bata pa sa akin. O baka sadyang naawa lang ako sa kalagayan ng batang yon. Kahit pa isa siyang aswang. Narinig ko kanina sa mga kaibigan mo na aalis kayo ng tanghali. Hindi ka raw sasama? Malamang. Sinong magbabantay kay Rancho kung sasama ako? Di iwan mo sa akin. Wag na. Baka mamaya kung ano pang gawin mo sa kanya. Gigil na gigil ka pa naman sa kanya. Jericho, mag-isip ka nga. Hindi pwedeng palagi mo kasama si Rancho. Sa oras na ikaw ang matsyempohan ng mga aswang, patay ka talaga. Payo rin sa akin ni Mang Lino, ako magbabantay sa banta. Kahit na papaano may alam naman ako kung papaano papalaga ng mga aswang. Marunong kang lumaban sa mga aswang? Oo. Nung bata-bata pa ako, palagi akong tinuturuan ni Lola. Ako lang naman kasi ang interesado sa lahat ng apo niya Kaya huwag ka mag-alala. Kaya kong protektahan ng batang yon. Hindi ko siya pwedeng saktan. Kailangan namin si Rancho. Hindi rin siya pwedeng patayin ng mga manunugis. Ha? Bakit hindi naman pwede? Yung totoong gustong makuha ng mga aswang sa kanya ay hindi yung dugo niya, kung hindi espiritu na nakatago sa loob ng katawan ni Rancho. Teka, anong espiritu? Ano yun? May sapi? Ang sabi ni Mang Lino, isang sinaunang espiritu ng aswang ang gumagala-gala pa nung una pang panahon. Pumasok daw yun sa katawan ng mga aswang na sariwa pa.
Yun ang gustong makuha ng mga aswang ngayon, kaya nila gustong kunin si Rancho. Sinabi lang nila na dugo ni Rancho ang kailangan nila para isipin ng mga manunugis na kaya pa rin nila ang mga aswang. Pero ang totoo, kapag nakuha nila yung espiritu ng sinaunang aswang sa katawan ni Rancho, doon na magsisimula ang kalbaryo nating lahat. Kaya bawal patayin si Rancho. Kasi kapag namatay si Rancho, aalis ang espiritu ng sinaunang aswang sa katawan niya. At kapag nangyari yon, mas mahihirapan na naman sila Manglino na malaman kung saan ang espiritu ng sinaunang aswang na yon. Teka. Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Hindi rin naman to sinabi ni Manglino Baka naman gawa-gawa mo lang to Anong akala mo sa akin, baliw? Kung tutuusin, hindi ko nga to dapat sinasabi sa iyo Kasi ang sabi ni Manglino, ako lang daw dapat ang nakakaalam sa pamilya natin. Kasi ako lang naman ang may kaalaman sa mga aswang Pero sinabi ko pa rin sa iyo para aware ka sa mga nangyayari. Ay, nako. Sumasakit ang ulo ko sa dami ng nalalaman ko Ang bihira naman buhay to Kaya nga makinig ka na muna sa akin. Kung talagang malaga sa iyo ang batang yan, iwan mo na siya. Sumama ka sa kanila. Kailangan mo kumilos ng normal. Sigurado ako sa ngayon, magpapadala ng aswang yung pinuno nila para hanapin ang sino mang nagpoprotekta kay Rancho. Mas maganda nang ako ang isipin nila kesa ikaw. Baka mapahamak pa kayo magkakaibigan. Hindi na ako nagsalita pa, Kabanong. Napagtanto ko naman na tama naman ang sinasabi ni Nalin. Kaya agad ko namang kinausap si Rancho. Pumayag naman siya na maiwan ang pinsan kong babae. Pagsapit ng tanghali, umalis na kami. Dinala naman ni Nalin si Rancho sa bahay ni Manglino. Habang naglalakad kami papunta sa pwestong hindi namin napuntahan nung nakaraan, napansin naman ako ni Marvin at Roger. Hindi kasi ako nagsasalita. Na kung tutuusin, ako ang parang tour guide nila na madaldal. Nanibago sila sa akin. Alam nyo, umuwi na lang kaya tayo. Bakit naman? Wala ka sa sarili. Physically present ka, pero yung presensya mo parang wala rito. Ano ba talaga problema mo, pre? Oo nga. Sabi mo sa amin kagabi, sasabihin mo na. Kung sasabihin ko ba sa inyo, maniniwala kayo. Paano natin malalaman kung maniniwala kami o hindi? Kung hindi mo nga sasabihin. Ano ba kasi yan? Ba't parang hirap na hirap kang sabihin sa amin? Kasi... Hindi ko na ituloy ang sasabihin na makarinig kami ng mabibilis na yabag na mga paa. Meron ding umiiyak na boses. Hahanapin sana namin ang umiiyak na yon nang matanaw namin na may mga lalaking nakaitim. Tapos may isang lalaking tumatakbo. Sugatan. Ang lalaking nakaitim naman, ayun din yung humabol sa amin sa bayan. Hinila ko silang dalawa. Nagtago kami sa gilid. Pinanood lang namin kung ano ang mangyayari. Nanlaki na lang ang mga mata namin nang makitang dinakmana ng isang lalaking nakaitim ang lalaking sugatan. Sinakmal sa leeg. Kinagat-kagat ng ilang ulit. Hindi tumigil kahit nagmamakaawa na ang lalaki. Sa isang iglap lang, nalagutan agad ng hininga ang biktima. Pagsaluhan na natin to. Visit na pinulo natin. Hindi tayo pinapakain Maganda lang, nadiskarte tayo. Hindi na kami makagalaw sa nakikita namin noon dahil sa magkahalong takot at kaba. Mga ilang sandali lang ay nakita namin binitbit na nila ang biktima. Paalis na rin sana kami pero biglang napabahing si Marvin. Sabay-sabay na lumingon ang mga aswang sa amin. At dahil doon, ako na ang nagsabi sa kanila na tumakbo. Para kaming maubusan ng lupa noong mga sandaling yon dahil sa bilis namin. At sa tuwing lilingon naman kami, nakikita naming nakasunod lang sa amin ang mga aswang. Sa kamalas-malasan pa, napahiwalay sa amin si Marvin. Bigla na lang siyang nag-iba ng direksyon. Nakita rin naman namin na siya na yung hinahabol. Kami naman ni Roger ay sumiksik na lang sa puno ng balete. Gagi, ano ba yung pre? Pre, aswang ang mga yun. Aswang? Tirik ang araw, aswang? Aswang nga yun.
Saka nakakita ng normal na tao na kumakain ng kapwa-tao. Aswang yun. Si Marvin, baka napano na si Marvin. Siya na yung hinahabol eh. Ano gagawin natin? Hahanapin natin si Marvin. Hindi pwedeng umuwi tayo nang hindi natin siya kasama. Baka mamaya, ang dami pang aswang dito sa gubat na to. Kailangan nating lakasan ng loob natin, pre. Kapag napahamak si Marvin, problema din natin yun. Diyos ko naman ang tanga-tanga naman kasi. Bakit bigla-bigla siyang mag-iiba ng direksyon? Sinabi ng kumanan, kumaliwa pa talaga. Ang tanga, nakakabwisit. Alauna pa lang naman eh. Tara na, hanapin na natin siya. Baka nandyan lang yun. Kumuha na lang kami ng matitibay na sanga na pwede naming ipamalo. Kahit na kinakabahan, nilakasan pa rin namin ang loob namin. Hinanap namin si Marvin sa gubat na yon. Pero inabot na kami ng 5 oras ay wala pa rin kaming napapala. Kumagat na ang dilim sa paligid. Pero kahit na anino lang niya ay hindi na namin nasisilayan. Kanina pa tayo rito, pre. Hindi pa rin natin nahanap si Marvin. Baka siguro kailangan na lang natin tanggapin na wala na siya. Baka sira ulo. Anong wala na siya? Nandiyan pa siya, nararamdaman ko. Buhay pa kaibigan natin. Nasaan nga, Aber? Kung natatakot ka na, mauna ka na umuwi. Ako nang bahala maghanap sa kaibigan natin. Hindi ko siya hayaang hindi maisama pabalik. Pauwin mo ako mag-isa? Akala mo, ang lapit lang natin sa bahay mo, no? Ilang metro din ang binyahe natin kanina, Jericho. Kung di mo kayang umuwi mag-isa, dapat kaya mong sumama sa akin ngayon. Pabira naman talagang buhay to. Tara na, hanapin na natin ulit siya. Doon sa banda ron, baka naroon siya. Naglakad pa kami ng naglakad hanggang meron na kaming matanaw na liwanag. Isang komunidad, maraming kabahayan at meron ding mga ilaw. Pero bukod doon, napukaw ng pinakamalaking bahay ang atensyon namin. May bukod tanging mansyon doon. Nung una, inakala namin na baka tipikal na baryo o barangay lang yon. Kaya nagmamadali kaming maglakad papunta roon. Nang makalapit na kami, dito na namin nakita si Marvin. Nakatago siya sa mga halamanan at parang may sinisilip. Sira ulo ka. Saan ka ba nagpunta? Shhh! Huwag kayo maingay. Tingnan nyo. Nang sumilip kami sa tinitingnan niya, nakita namin ang harapan ng mansyon. Marami mga nakatayo doon. Sa gitna nila ay isang matandang magara ang suot at mukhang mayaman. Mga aswang ang mga yan. Naririnig ko kanina pa ang usapan nila eh. Meron daw isa sa kanilang namatay. Pagbabayarin daw nila yung mga tao. Teka, hindi kaya... Pinatay nila si Malia. Pinatay nila ang asawa ko. Hindi makakapayag ang isang supremo na gaya ko na mapalagpas ito. Buhay ng isa sa pinakamayamang aswang ang kinuha nila. Kaya buhay din ang kukunin natin. Hindi lang isang buhay. Hindi lang 2. Hindi lang 3. Lahat ng tao makikita natin sa baryong yon, kukunin natin ang buhay. Magsisisi sila na tayo ang kinalaban nila. Ipapatikim natin sa kanila kung ano ang lasa ng impyerno! Nang marinig namin yon, parang kusang tumindig na lang ang mga balahibo ko, Kabanong. Nanlalamig bigla ang palad ko. Ganon din silang 2. Mga pre, narinig ko rin kanina, itong lugar na to, lugar ng mga aswang eh. Yan ang ginagawa natin dito. Kailangan na natin umalis dito, baka mamaya ay mabiktima rin tayo. O sige, tayo na. Bilis! Bilis! Wala na kaming sinayang na sandali. Bago pa malaman ng mga aswang na naroon kami, ay agad na rin naming nilisan ang lugar na yon. Maswerte namang wala kami nakasalubong na aswang. Hanggang sa makarating na kami sa kalsada. May mga napapadaan na naman ng mga sasakyan, kaya agad naman din kaming nakabiyahe. Sa puntong yun pa lang kami nakahinga ng maayos. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, nakababa na rin kami sa harapan ng lugar namin. Mabilis ang lakad na ginawa namin. Dumiretso agad ako kay Nanalin, pero wala siya roon. Kaya nagpaalam na muna ako sa 2 kong kaibigan at pinuntahan ko ang bahay nila Mang Lino.
Nabutan ko silang naroon, kaya nawala rin ang pangamba ko. O, Jericho, nagmamadali ka bang makarating dito? Nasaan si Rancho? Nasa loob, maaga kong pinatulog. Alam na namin kung saan nagkukuta ang mga aswang. Teka, paano nyo nalaman? Sino kasama mo? Kasama mo yung dalawa mong kaibigan? Malamang, di ba 3 kaming namumundo kanina? Aksidente naming nadiskubre yung isang barangay o baryo ba yun? Tapos, merong malaking bahay doon. Malamansyon. Narinig namin yung isang matanda, mukhang mayaman siya eh. Tapos yung tinira mo ng palasyo na matandang babae, Mang Lino, asawa nun. Ang sabi niya, magiganti sila sa inyo sa lugar ninyo. Lahat ng taong makikita nila papatayin daw nila. May sinabi ba silang araw kung kailan sila aatake? Wala Walang araw. Walang eksaktong lugar. At ang sabi lang nila ay magbabayad daw kayo. Mang Lino, anong gagawin natin? Mukhang masisira ang pinaplano nyo dahil mas mapapaaga ang laban. Si Rancho, isasama na namin siya sa Maynila. Mas ligtas siya ron. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Milyonaryong aswang ang lola ni Rancho. Marami siyang koneksyon. Sa mga sandaling ito malamang sa malamang, kinukontak na niya lahat ng kakilala niya sa mga pier para hindi makalabas ng probinsya ang batang yan. Paano gagawin natin sa batang yon? Paano natin siya may tatago? Dito naman luluso ba mga aswang Hindi sa lugar ninyo. Kaya dalhin niyo muna ang batang yon sa inyo. Nalin, ikaw na ang bahala sa kanila. Ano, kaya mo ba? Hindi ko alam, pero susubukan kong kayanin. Ngayon ko na magagamit lahat ng tinuro sa akin ni Lola. Paano ba yumayaman ng mga aswang? Bakit parang ang dami nilang koneksyon dito sa Pilipinas? Iba kasi ang nagagawa ng pera. Kayang tapakan ng pera ang tunay nilang kulay. Marami siyang illegal na negosyo malamang sa malamang. Sa ngayon, magtiwala ka na lang muna sa amin ni Mang Lino. Wala ba talaga akong pwedeng gawin? Gusto ko makatulong Ang mabuti pa, basahin mo ulit ang libro ni Lola. Tapos saka ka magdesisyon kung talaga bang gusto mo ang buhay ng isang manunugis. Sandali lang akong tumambay doon, Kabanong. Hindi ko na muna kinuha si Rancho sa kanila. Nagpaalam na rin ako ng ilang minuto lang din ang nakalipas. Pag-uwi ko sa bahay, inabutan ko ang dalawa na mulat pa rin. Tulala rin sila. Ganun na ganun ang reaksyon ko nung unang beses kong malaman ang tungkol sa mga aswang. Pre, totoo pala talaga ang mga aswang? Hindi ako makapaniwala, pre. Diyos ko, meron pala talaga nun dito. Sa katunayan yan, tungkol din doon ang dahilan kung bakit balisa ako palagi. Ibig sabihin, alam mo na bago pa namin maalaman? Oo, alam ko na. Pero may mas higit pa ron. Anong ibig mo sabihin, pre? Alam ko ang aswang. May ideya na ako dahil sa librong nabasa ko. Pero hindi na muna ako kagad naniwala Si Nalin, yung pinsan ko, siya ang nagsabi sa akin na totoo yun. Pinagdududahan niya kasi si Rancho. Si Rancho kasi, aswang. Ano? Aswang yung batang yon? Oo, sandali lang. Hindi pa ako tapos. Oo, aswang si Rancho. Pero hindi siya gaya ng ibang aswang na nakita natin kanina. Inosente si Rancho. Biktima lang din siya ng mga tinuturing niyang lolo at lola. Gagamitin siya ng mga aswang para maghasik ng lagim. At yun ang pinipigilan ng mga manunugis. Teka, wait lang. Seryoso? Aswang si Rancho? Kung anong sinabi ko, totoo yun. Aswang pala si Rancho Bakit pa natin siya inaayanan dito sa bahay? Nakikinig ka ba? Hindi nga raw masama si Rancho. Mabuting bata si Rancho. Kahit aswang siya pero ang puso niya parang sa tao lang din. Paano tayo makakasiguro na mabuting aswang nga yung batang yan? Sa parte pa lang ng pagpapanggap niya hindi na siya mapagkakatiwalaan dun Hindi niya sinabi ang totoo dahil alam niya nakakatakutan natin siya kapag nalaman natin. Tayo na lang ang tinuturing niyang tahanan. Ngayon nalaman ko na aswang na si Rancho. Parang wala naman nagbago Wala naman kasi ako nararamdamang panganib kapag nandito siya. Para sa akin, normal na bata lang siya.
Ganyan din ang naramdaman ko. Kaya nga bukas na bukas, babalik si Rancho dito. O protektahan natin siya para hindi siya makuha ng mga aswang. Ha? Seryoso ka ba? Lalabanan natin yung mga aswang? Naririnig mo ba yung sarili mo? Nakita mo naman kanina, di ba? Kumakain sila ng tao nang walang kahirap-hirap. Tapos, gusto mo isugal natin ang buhay natin para sa isang bata na hindi naman natin kilala? Kailan lang naman dumating sa buhay natin yan eh. Hindi mo naiintindihan, pare. Hindi lang naman ito tungkol kay Rancho. Tungkol din ito sa buong probinsya natin. Meron silang balak na magasik ng lagim dito. Kay Rancho na mismo nang galing. At naniwala ka ulit? Oo naman. Doon siya galing eh. Yun nga ang punto ko. Galing siya sa mga aswang na yun. Ibig sabihin, masama rin ang batang yun. Baka mamaya nililin lang niya lang tayo. Pre, pinaliwanag na sa'yo, di ba? Bakit ayaw mo pang maniwala? Wala ka bang tiwala kay Jericho? Hindi naman sa ganun. Pero ito kasi madali kasi itong maniwala eh. Marvin, pre, kailangan ko ng tiwala nyo ngayon. Makaisa na lang kayo. Hindi na nagsalita pa si Marvin. Bumuntong hininga na lamang siya sa gilid. Sa huli ay nakumbinsi din namin siya. Kaya kinabukasan ng umaga, pumunta na si Nalin at Rancho sa bahay. Ayon kay Nalin, maagang umalis ng lugar si Mang Lino para paghandaan ang gagawin nilang pag-atake sa mga aswang. Makinig kayo. Wala munang aalis ng bahay ngayong araw hanggang mamayang gabi. Kahit na anong mangyari, hindi kayo pwedeng lumabas at bawal na muna mag-ingay. Naintindihan niyo ba? Hindi ba pwedeng umalis na lang tayo? Hindi. Delikado kung aalis. Dito sa bahay na ito, kahit na papaano ay may makakatuwang kayo. Nandyan ang mga kamag-anak namin. Hindi nila tayo pababayaan. Gusto ko lang pong humingi ng sorry dahil ngayon po nadadamay kayo. Oo, tama ka. Nadadamay kami. Tahimik sana buhay namin pero ito nangyayari. Uy, Marvin, huwag kang ang ganyan sa bata. Hindi yan normal na bata, no? Kahit pa, hindi porke aswang yan tatrato mo pang basura. Umayos ka nga. Mas nagmumukhang ikaw yung bata, Marvin Walang mangyayari kung magtatalo-talo lang din kayo. Sundin nyo na lang din ang mga sinasabi ko para walang mangyaring masama sa atin. Nung umagang yon, ay nanatili lang talaga kami sa bahay. Kahit na aminadong nababagot, ay tiniis na lang namin. Ang tanging prioridad namin ay mailigtas ang bata para hindi mapakinabangan ng mga aswang. Lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Sa mga sandaling yun, hindi ko na maiwasang hindi kabahan. Kaya naman, pinagkukuha ko na ang mga nakatagong itak sa bodega. Binigyan ko si Marvin at Roger. Alam kong wala kaming kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang, pero hindi ko kayang isipin na si Nalin lang ang haharap sa mga yon kung sakali. Kumalma lang kayo. Mas lalo kayo matataranta kung masyado niyong didibdibin ng mga aswang. Hindi dito ang destinasyon nila, kundi dun sa baryo nila, Mang Lino. Pero kailangan pa rin nating paghandaan ng mga hindi inaasahan. Mga pre, gamitin niyo ang mga itak na yan sakaling may maligaw dito. Huwag kayo matatakot. Walang problema sa akin. Dito lang kay Marvin, mukhang meron. Huwag ka na magmaktol, pre. Wala naman na magagawa yung pagmamaktol mo Kapag hindi natin to ginawa, mapapahamak lang din tayo. O na. Ako nang bahala sa sarili ko. Mabuti naman. Dinala ko na si Rancho sa kusina. Kasama niya si Roger doon. Kaming tatlo naman ni Nalin at Marvin nasa tapat ng bahay. Nagmamasid sa paligid. Ang iba kong kamag-anak, pasimpleng nakatambay na rin sa mga bakuran nila. Para isang hudyat lang namin, makakapag-respondi kagad sila. 9:00 na. Sa mga ganitong oras, nakarating na sila Mang Lino sa lugar ng mga aswang. Paano kung nasalasihan sila? Kaya nga tayo naghahanda rito Kung sakali mangyari man yon, alerto tayo. Magaling si Mang Lino. Pati na rin ng mga kasama niya. Nabasa ko sa libro yung pangalan ng samahan nila Nung pa man, kumakalaban na sila ng mga aswang. Pero hindi tayo dapat makampante. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi na nila alam kung ano ang mga pinagbago ng mga aswang.
Naghintay lang kami ng naghintay. Mga bandang 11:00, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Nakaramdam na kami ng presensya ng aswang sa paligid. Nakarinig na rin kami ng mga kaluskos. Kinabahan na kami. Ang pagdating kasi ng mga aswang ay senyalis na hindi naging matagumpay ang paglusob nila Mang Lino. Bago kami pumasok ng bahay, pinatunog na muna namin ang maliit na bell na nakasabit sa harapan. Para yun abisuan ng iba naming kamag-anak. Ano nangyayari? Nandiyan na ba yung mga aswang? Bantayan mo na maigi si Rancho ha. Hindi dapat makalapit ang mga aswang sa kanya. Kaming bahala rito sa harapan. Jericho, magsindi ka ng gasera. Ikaw naman, Marivic, kunin mo yung gas sa ilalim ng lababo. Anong Marivic? Marvin ang pangalan ko. Baka ba akong babae? Ikaw sinasadya mo siguro para mapansin kita Uy, puro kalandi. Bilisan mo na. Nagmamadali kong kinuha ang gasera at kinuha naman din ni Marvin ang 1 galon ng gas. Kinuha namin ang mga telang pinilas namin. Tinali namin yun sa mga sanga na kinuha namin sa likod bahay. Tinulisan namin ang sanga na yon para maging sibat. Sinindihan namin ang sibat at saka muli kaming lumabas ng bahay. Biglang nang lambot ang tuhod ko nang makita ang matandang lalaki na nasa bakuran na namin. Ang matandang yun ay ang matandang nakita namin sa lugar ng mga aswang. Unang tingin pa lang sa kanya, masasabi na kaagad na mayaman siya. Kasama niya ang mga aswang na nakakalat na rin sa bakuran namin. Dito lang tayo. Seryoso ka ba? Ayan na sila Sundin natin ang sinasabi niya. Siya ang nakakaalam nito. Magandang gabi sa inyo. Narito kami para makipag-usap ng mapayapa. Tungkol ito sa isang batang lalaki. At ang batang lalaki na yon ay ang apo ko. May nakapagsabi sa akin na dito raw dinala ang apo ko at kayo raw ang umampon. Wala rito sinasabi mo. Sino ka ba? Naaamoy ko siya. Malakas ang amoy niya. At nararamdaman ko siya. Kaya wala kayong pwedeng itago sa akin. Kung ako sa inyo, ibigay nyo na lang siya na maayos para hindi na tayo humantong sa kaguluhan. Akala mo magpapauto kami sa mga aswang na kagaya ninyo? Alam namin na kapag naibalik sa inyo ang batang yon, mas magtatagumpay na kayo sa mga binabalak ninyo. Ano bang alam mong babae ka? Gusto ko lang maibalik ang apo ko. Isa akong lolo na nag-aalala sa... Apo? May kapal-kapal talaga ng mukha na tawagin siyang apo. Gagamitin nyo lang siya sa kasamaan Uy pre, hindi ka ba natatakot? Mga aswang ang kaharap natin. Kala nyo siguro hindi namin alam ang totoong pakay nyo sa bata? Balak nyong kunin ang espiritu na nakasapi sa katawan niya. At kapag nangyari yon, mas magiging malakas ka. O ano, nagulat ka ba? Sino ka bang babae ka? Kabila ka ba sa mga manunugis na yon? Hindi nyo makukuha ang bata. Magkakamatayan tayo. At anong gagawin ninyo? Kakalabanin nyo kami? Sigurado ba kayo sa gusto nyong mangyari? Titignan na lang natin. Sige, total hindi naman kayo makuha sa maayos na usapan. Idadaan na lang natin ito sa karahasan. Mga kasama! Aatake na sana ang mga aswang pero agad na rin kumilo sa mga kamag-anak ko. Pinagbababato nila ng kung ano-ano ang mga aswang. Ang ilan pa ay may mga nagpaputok ng sumpak at pumukol ng palaso. Nataranta ang mga aswang. Hindi nila inakala na ganoon ang mangyayari. Medyo nabuhayan ako ng loob ng mga sandaling yun, Kabanong. Buong akala ko, magtutuloy-tuloy ang kalamangan namin sa laban. Pero sandaling umatras sa mga aswang. Pumunta sila sa madidilim na parte para muling bumuelo. At sa muli nilang pag-atake, dito na nagalusa ng mga kamag-anak ko. Kanya-kanya na rin silang pasok sa mga bahay nila. Nawala na mga putukan ng mga baril. Ang tanging maririnig na lang sa labas ay ang mga galit na tinig ng mga nilalang. Pre, umatras na mga kamag-anak nyo. Mukhang papasukin na nila tayo rito. Huwag kang mag-alala. May mga nilagay akong pangontra sa bahay na ito. Hindi sila basta-basta makakapasok. Ha? Ano yun? Huwag kang duwag. Kalalaki mong tao.
Kahit basagin nila mga yan, hindi pa rin sila makakapasok. Sunod-sunod na pagbasag ang naririnig namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Kaya kahit na ako, hindi ko na rin maiwasang hindi matakot para sa kaligtasan namin. Ano? Pamili kayo! Ibibigay niyo sa amin na maayos si Rancho o papasukin namin kayo dyan? Hindi kayo makakapasok dito. May hinang pangontra lang ang nasa bahay na ito. Mga tauhan ko lang ang hindi kaya makapasok. Pero ako, kayang-kaya ko. Kaya kung ako sa inyo, ibigay niyo na ang bata. Hanggat maaari, ayaw kong dumanak ang dugo niyo sa sarili niyong bahay. Kuya Jericho! Uy, Rancho! Ang sabi ko, dun lang kayo sa kusina ah. Sasama na po ako sa kanila, kuya. Ano? Hindi pwede. Alam mo mangyayari kapag sumama ka sa mga yun. Pero hindi ko rin po kayang mapahama kayo ng dahil lang sa akin. Huwag ka na nga magbida-bida dyan, Rancho. Hindi ka nila pwedeng makuha. Kahit na mamatay pa kami, handa kaming lumaban. Uy, ganda. Ayoko pang mamatay, no? Kung gusto naman pala niyang sumama ibigay niyo na. Ayoko pang matigok dito, no? Sige na po. Hayaan niyo na po kung sumama sa kanila. Ako naman po ang dahilan ng lahat ng kapamakan dito Ayoko po kayong mawala. Malaga na po kayo sa akin. Hindi nga pwede. Desisyon ko to. Hayaan niyo po ako. Rancho! Rancho! Biglang tumakbo si Rancho palapit sa pintuan. Binuksan niya yon at agad na hinarap ang matandang aswang. Napangiti naman yung matandang yon. Susundan ko pa sana si Rancho pero pinigilan na ako ni Nalin. May mga aswang na kasing nakaamba sa labas. At mapapahamak lang ako kung susunod ako. Rancho! Huwag kang sumama dyan! Pahirapan ka lang yan! Alam mo yan! Pero mas mahirapan po ako kapag nakita ko po kayong mapapahamak ng dahil sa akin. Kaya pasensya na po, Kuya Jericho. Masaya po ako kahit na sandali lang po tayo nagkasama-sama. Uwi ka rin naman pala Pinapunta mo pa talaga ako rito. Lolo, sasama po ko sa inyo. Pero ipangako niyo po sa akin na hindi niyo na sila sasaktan. Ipangako niyo po sa akin na wala kayong gagawin sa mga tao. Para sa paborito kong apo. Sige, wala akong gagawin sa kanila. Pangako yan. Huwag kang maniwala dyan, Rancho. Kalokohan yan. Gagamitin ka lang din nila para gawing kasangkapan sa kasamaan nila. Ngumiti na lang sa akin yung bata ng pilit. Hahawakan na sana siya ng lolo niya nang biglang dumating sila Mang Lino. Nagkagulo silang muli. Si Rancho naman ay agad na nakapagpalit ng anyo. Kinalmot niya si Don Vino sa muka. Daylan para mawala ito sa wisyo. Wisit kang bata ka! Tumakbo naman ako palapit at tinigit ko si Rancho. Habang nagkakagulo sa labas, nakita namin si Mang Lino na sumenyas na sa amin. Pumunta raw tayo sa bahay ni Mang Lino. Mas malakas daw doon ang pangontra. Mga pre, tara na! Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Binitbit ko na naman si Rancho kahit na aswang pa ang itsura niya. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, palihim kaming umalis sa bahay. Dumaan kami sa may gilid hanggang sa makarating na kami sa kalsada. Tinatahak lang namin ang daan nang biglang humarang sa amin si Don Vino. Hindi pa kami gaanong nakakalayo nun. Napalunok na lang ako ng laway ng dahil sa kaba. Agad naman bumaba si Rancho. Hindi mo sila pwedeng saktan. Ako mga kalaban mo. Sinasabi ko na nga ba sinusubukan mo lang akong linlangin. Ang kapal ng mukha mong bata ka. Mas matindi ka ba sa hayop? Wala kang utang na loob. Matapos ka namin palakihin at alagaan bilang kasapi sa pamilya namin ito ang igaganti mo. Hindi niyo naman po ako tinuring na tunay na po Kaya wala po akong utang na loob sa kagaya ninyo. Sila Kuya Jericho, sila nagparamdam sa akin na mahalaga ako sa kanila. Sila nagparamdam sa akin na dapat akong ingatan. Pero kayo, hindi niyo po yun naiparamdam sa akin kahit na kailan. Puro ka drama! Kung hindi lang din kita mapapakinabangan, papatay na lang din kita ngayon! Biglang lumaki ang katawan ng matandang aswang. Nagbago rin ang buong mukha nito. Mas pumangit, mas kumulubot.
Pero ramdam namin ang pagiging kakaiba na matandang yon. Pagtingin namin kay Rancho, parang hindi man lang siya natatakot. Lusob na! Nang unang lumapit si Nalin, sinubukan niyang tagain ng hawak niyang katana si Don Vino. Pero mabilis siya nitong naiwasan. Hinawakan ng matandang aswang si Nalin sa kwelyo. Hinagis ito ng malakas. Tumama pa siya sa bakod. Parang nabuhayan ako ng loob nung oras na yon, Kabanong. Galit na galit akong lumapit sa aswang kahit na alam kong hindi rin naman ako uubra. Tinaga ko siya habang hindi pa siya nakatingin. Tinamaan ko siya sa balikat, pero parang wala lang yun sa kanya. Nanlalaki mga mata ko nang makita ko ng malapit ang mukha niya. Dinakma niya ako sa leeg. Wala pang 3 segundo, pakiramdam ko mamamatay na ako. Buti na lang ay lumusob na rin si Roger at Marvin kaya nabitiwan ako. Ang kaso nga lang, sila naman ang napagbuntungan. Sinipa si Roger at tumilapon siya sa gilid. Si Marvin naman hinagis at sumabit pa sa puno ng bayabas. Ang tanging natitira lang na nakatindig nung mga oras na yon ay si Rancho. Rancho! Tumakas ka na! Takas na! Hindi ko po kayo iiwan. Lalabanan ko po siya. Pambira ka naman oh! Makinig ka na lang! Takas na! Hayaan mo na siya. Marahang naglakad si Rancho palapit sa lolo niya. Sa liit ni Rancho, hindi ko may isip kung anong mangyayaring masama sa katawan niya. Ako yung nasasaktan kapag iniisip kong magkakanda bali-bali ang buto niya. Pasaway kang bata ka! Hindi ko kayo atrasan. Magsasalpo ka na sana ang dalawa, pero biglang gumilid si Rancho. Nagtaka din si Don Vino sa kanya. Yung pala, meron pala siyang binabalak na hindi niya alam. Mang Lino! Ngayon na! Isang palasoong tumarak sa hita ni Don Vino. Nang mapaluhod ang kaliwang hita nito, ay agad na lumabas si Mang Lino mula sa dilim. Mabilis itong pinagtatataga ng katana matandang aswang. Si Rancho naman ay hindi na rin nagsayang ng pagkakataon. Pinagkakalmot niya si Don Vino hanggang sa umagos na ang dugo mula sa iba't ibang parte ng katawan nito. Dumistansya ang pinuno ng mga aswang. Napangiti na lang kami sa nangyari. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Naggalit si Don Vino. Muli itong umatake sa kanilang dalawa. Si Mang Lino ang inuna nito. Pinagkakalmot nito si Mang Lino pero marunong itong umiwas. Si Rancho naman ay agad na rumisponde. Kinalmot at kinagat niya si Don Vino. Pero nahawakan siya sa ulo at saka sinuntok ng malakas sa tiyan. Namilipit sa sakit si Rancho dahil doon. Ako ang harapin ba? At hindi ang batang yan! May kinuha si Mang Lino na latigo. Yari daw yun sa buntot ng pagi. Pagagupit niya pa lang ng isang beses sa aswang, ramdam na ramdam agad noon ng sakit. Hindi tinigilan ni Mang Lino ang paghataw niya. Nang makarecover na si Rancho, mabilis itong gumapang at sumampa sa likuran na matanda. Mang Lino! Gawin niyo na po! Bilis! Walang sinayang na pagkakataon si Mang Lino. Mabilis itong tumakbo at dinukot naman ito ang palakol sa likod. Hinataw niya ng palakol ang matandang aswang. Tinamaan yun sa ulo, kaya agad itong nagpaggewang-gewang. Hindi magtatagumpay ang kasamaan! Ha! Malas mo! Mas malakas ang kabutihan! Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo! Pagsisisihan niyo ito! Lolo, tama na po! Wala na po kayo magagawa! Matitigil na po ang kasama binabalak niyo sa mga tao! Tanggapin niyo na lang na talo kayo! Taksil! Taksil kang bata ka! Isinusumpa kita! Habang buhay na magiging miserable ang buhay mo dahil sa espiritu sa katawan mo! Hindi siya aalis! Habang buhay kang alibaw! Sinilibanan ni Mang Lino ng apoy si Don Vino. Hindi pa ito nakontento. Itinarak pa rin ito ang katana sa dibdib. At sa mga sandaling yon, tuluyan nang ang napatay ang pinuno ng mga aswang. Pinilit kong makabangon para makalapit sa kanilang dalawa. Napansin ko naman si Rancho na parang nalungkot. Huwag kang mag-alala, Rancho. Kami mga albularyo ay alam kung paano alisin ang nasa katawan mo. Kaya huwag ka nang malulungkot.
Niyakap ko na lang si Rancho nung mga sandaling yon, Kabanong. Nang masiguro naming patay na si Don Vino, binalikan namin ang bahay. Marami ang nasugatan sa mga albularyo at manunugis. Ganun din sa mga kamag-anakan ko. Pero buti na lang ay walang nasawi sa kanila at natalo pa rin nila ang mga aswang. Kinabukasan, kumalat sa buong lugar ang nangyari. Hindi naman na naggulat ang mga residente. Matagal na rin pala kasing alam ng mga taga roon ang kasaysayan ng angkan namin. Kinagabihan, nagpaalam sa amin si Mang Lino. Dadali niya si Rancho at ilang araw itong mawawala sa amin. Sisimulan kasi nila agad na palayasin yung espiritu ng sinaunang aswang sa katawan ng bata. Kinakailangan sa malayong lugar yun gawin. 1 linggo ang nakalipas. Nakakamiss din pala si Rancho, no? 1 linggo na siyang wala rito eh. Ayos lang kaya siya? Ayos lang yun. Sigurado ko, ginagawa ni Mang Lino lahat na makakaya niya. Alam nyo, sana maging matagumpay yun, no? Kasi gusto kong humingi ng sorry sa batang yun. Oo, ang harsh mo masyado sa bata eh. Sana nga maging maayos na siya. Kawawa naman si Rancho eh. Ang dami niyang pinagdaanan. Kahit na malis sa katawan niya, mananatili siyang aswang dahil sa likas sa kanya ang dugo ng aswang. Ayos lang ba yun sa inyo? Sa akin wala namang problema. Ang mahalaga sa akin, ligtas siya. Yun naman ang gusto natin, di ba? Natigilan ako sa pagsasalita nang makita si Rancho sa gilid ng gate. Kasama niya si Mang Lino. Ang sabi ni Mang Lino, wala na raw ang espiritu ng aswang sa katawan ni Rancho. Agad kong niyakap ang batang yon na parabang ako ang kuya niya. Sobrang saya namin sa mga oras na yon, Kabanong. Hindi ko talaga inakala na ang simpleng paninirahan lang sana namin sa bahay ng lola ko ay magkakaroon pa ng mas magandang kahulugan. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Kabanong. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagsubaybay sa aking karanasan. Sana ay meron kayong nakuhang aral. Yun lamang at pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas, nagpapasalamat po ako sa pakikinig niyo muli dito sa ating magandang kwento. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, inaanyayaan ko po kayong bisitahin yung iba pa nating mga channel. Unang-una yung Pamela Clamil. Ako rin po nagnanarate doon bilang si Lolo Pael at minsan ako po as Kabanong. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe doon at mag-comment at syempre mag-like. Konti pa lang pa kasi mga subscriber doon At syempre, bisitahin niyo rin po yung bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0. Nako, maganda rin po yung bagong channel natin na yon kasi meron na pong mga images na gumagalaw. So may mapapanood na rin po kayo. At the same time, meron din po kayo maririnig na mga music and effects. Kaya talaga, maganda pong pakinggan po yun. Nanonood na kayo, pwede ring nakikinig rin kayo. O diba? Kaya wag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe doon dahil bagong-bago lang po yun Kayo na po yung maunang first 100 subscribers sa channel na yon. At wag rin nyo pong kalimutan na mag-iwan ng comment at mag-like na rin po. At para hindi kayo mahirapan na hanapin ang mga channel na yon, ilalagay po namin sa pin comment o sa description yung mga link ng mga channels natin. Hanggang sa susunod na mga kwento, Wakas!